Kung desidido ka na, maghintay tayo sandali. Para mag-apply ng diborsyo, Jem Yuman. Nasaan ba ako? Ano yung boses kanina? Mahirap ang diborsyo sa military marriage. Pero kung pareho tayong payag, aprubahan pa rin ito ng itaas. Military marriage. Nai-transmigrate ako sa libro. Sa isang libro na may titulong 7-0 Sweet Marriage. Bilang ang kontrabidang ex-wife ni Fujin Cheng. Nakapangalan ko. Hindi ba ito pangalan ng canon father ex-wife ng male lead? Si Fujin Cheng ay military brat. Dahil na-suspend ang ama niya, kailangan nilang mag-reform sa probinsya. Natakot ang canon father ex-wife. Pinilit niyang makipag-diborsyo kay Fujin Cheng. At nagpa-abort ng 6 na buwang bata, itong previous self. May sakit talaga sa utak, sayang naman. Hindi na lang maging official's wife. Yuman. Ito lahat ng pera namin. Baka naman, huwag ka na lang umalis. Parang nagbibigay ka lang sa pulubi, gusto mo pa bang? Isama ako sa probinsya, manirahan sa kulungan ng baka. Kumain ng murang pagkain at magkaanak pa para sa pamilya mo. Sasabihin ko sa'yo, ang katulad mo dapat walang anak. Pupunta na ako ngayon para ipa-abort ang bata. Yuman. Ma, Tangang baboy, asawa ng opisyal, gwapo pa ang asawa. Ang sarap ng buhay, hindi pa kontento, nakakainis. Nagdiborsyo na nga, sinipa pa pababa, pati bata ayaw. Ano ba yan? Yuman. Honey, nag-iinarte lang ako dati, seryoso ka pala. Jem Yuman, huwag mo na akong subukan. Kung sinabi kong papayag ako sa diborsyo, hindi ako magbabago. Bilang ama ng bata, pwede ba? Hawakan ko siya sandali. Anong karapatan mong hawakan siya? Hindi ka karapat-dapat. Maging ama niya, sinisiraan mo siya bago pa man ipanganak. Naging stinking 5 categories na siya, kahit hawakan mo lang siya. Nandidiri ako. Siyempre pwede. Nag-inarte lang ako dati, pero na-realize ko na. Tayo ang magulang niya, hindi ko siya. Ipapa-abort. Medyo gutom na ako. May pagkain pa ba sa bahay? Man Jingcheng. Gising ka na? Handa na ang pagkain. Bumaba ka na at kumain. Nanay, bakit mo pa siya tinatawag para kumain? Hindi ba't nag-ayuno siya? Hayaan mo siyang magutom. Bagamat may problema sa bahay, nagmamadali siya para makaiwas sa atin, pati na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayaw na niya itong panagutan. Haitang, ano ba ang sinasabi mo, Montag? Wala akong sinabing mali. Noon, niloko niya ako. Nagdala ako ng isang traidor sa ating bahay, isang babaeng mapagpanggap. Plano niyang mapangasawa ang kuya ko, ngayon ay lumabas na ang totoo niyang kulay. Nahayag na ang kanyang tunay na pagkatao. Kung gutom ka na, bumaba ka na at kumain. CJ. Alam mo pa palang bumaba. Hindi biyeti na gayuno ka, heteng. Manman, gutom ka na siguro? Upo ka na at kumain, halika. Salamat, Nay. Mabait na anak. Jiang Yuman, ano na naman ang masamang balak mo? Ano ba ang sinasabi ni Haitang, Nay? Ano bang mali sa sinabi ko? Kung hindi siya nagpanggap na mabait noon, paano siya napangasawa ng kuya ko? Kahit ang mga hayop ay hindi papatay sa sariling anak. Pero siya, pati ang sarili niyang anak ay ayaw niyang panagutan. Ngayon lang siya nagbago. Hindi ko alam kung ano na naman ang masamang balak niya. Huwag kayong padala sa kanyang panloloko. Fu Haitang.
Kung patuloy kang magiging bastos, ako. Tay, bata pa ang bunso, huwag mo siyang sigawan. At saka, ako talaga ang may kasalanan dati. Naisip ko na rin dahil may anak na tayo, dapat na tayo mamuhay ng maayos. Tulad ng sinabi ng bunso, kahit ang mga hayop ay hindi papatay sa sariling anak, kaya hindi ako maghihiwalay kay Jingsheng. At hindi rin ako magpapaaborsyon. Manman, totoo ba ang sinabi mo? Tay, na totoo ang sinabi ko. Manman, maraming salamat talaga sa iyo. Napakabait mo talaga. Nay, huwag mo namang sabihin iyan. Hindi naman ako ganoon kabait. Medyo malandi lang talaga ako. Bilis, bilis, kunin mo na. Si. Manman, ito ang lahat ng pera natin sa bahay. May mga alahas pa sa taas, ibibigay ko sa iyo mamaya. Konti lang ito, tanggapin mo muna. Pagkatapos ng 2 araw, alis na kami. Ikaw na ang magiging masipag. Ako, kahit tinanggal sa posisyon. Pero nandiyan pa rin ang mga matatandang kasama. Malalaman nila. Sa pupuntahan naming probinsya, pagkapanganak mo. Kung ayaw mong alagaan, ibigay mo lang sa amin. Nako, ang bait pala ng pamilya ng orihinal na may-ari. Ang gulo-gulo ng ginawa niya, nasayang ang magandang pagkakataon. Pero okay lang, sigurado akong makakabawi ako. Nanay, tatay, desisyon ko na, sasama ako sa inyo sa probinsya. Manman, nakbibiro ka ba? Nanay, seryoso ako. Mag-asawa nga kami. Paano kami maghiwalay sa oras ng kahirapan? At pamilya kami, dapat lagi kaming magkakasama. Sa bawat sandali, saan man. Pero, ang hirap sa probinsya, ikaw. Nanay, okay lang, hindi ako takot. At nandyan si Jingchen, naniniwala ako. Hindi niya hahayaang maghirap kami ng anak namin. Wala sa pamilya. Magkakasama. Kahit maghirap, matamis pa rin. Manman, kain ka ng gulay. Sige, salamat nanay. Ano nang ginagawa mo? Jen Yuman, nababaliw ka ba? Bitawan mo muna, nasasaktan ako. Hindi ako sang-ayon sa pagpunta mo sa probinsya. Akala mo ba? Magandang lugar yon? Pero ayokong mag-isa. Alam ko, dati ayoko talagang maghirap sa probinsya. At naging makulit pa nga. Pero habang papalapit, lalo kong napagtanto, hindi pala probinsya ang kinatatakutan ko. Ang kinakatakot ko ay ang mawalay sa iyo. At nandyan ka naman, siguradong hindi mo. Mahihirapan kami ng anak namin, di ba? Kahit mahina na, mas malakas pa rin ang kamelyo kaysa kabayo. Pagdating ng pamilya Fiu sa probinsya, hindi naman sila titira sa kulungan ng baka o gagawa ng pinakamabigat na trabaho. Mahal, bakit hindi ka sumasagot? Kung kaya mong gawin. CJ, Okay, bago umalis, pwede kang bumalik sa desisyon anumang oras. hindi ako babalik sa desisyon. Matipuno ang pangangatawan, maganda ang buto, malalim ang mga mata. Kahit ang tiklop ng double eyelid, perpekto. Sakto sa gusto ko, kaya hindi ako babalik sa desisyon. Hinahampas ako ng anak natin. Tara, kain na tayo sa baba. Kailangan mo akong hawakan. Nanay, naglalaro ba ako ng pangarap sa araw? Nakita ko ang babaeng ito na hinawakan ang kamay ng kuya ko. Magsalita ng maayos, asawa mo na iyan. Inga, tungkol sa pagpunta mo sa probinsya. Kailangan mo bang pag-usapan sa mga magulang mo? Tatay, nanay. Siyempre kailangan. Sasamahan kita.
Hindi mo kailangang sumama, ako lang ang pupunta. Para mas maging epektibo. Ano ang ibig mong sabihin? Siyempre. Para sila ang aking tutukan. Ang mga magulang ng orihinal na may-ari ay masasama talaga. Kung sumama ka, paano ako makakagalaw ng maayos? Bakit ka nandito? Tita Pan, huwag mong kalimutan, ang bahay na ito ay nakapangalan sa nanay ko, kaya pwede akong bumalik kahit kailan. Ikaw. Sa orihinal na kwento, ang madrasta na ito ay dahil sa bahay. Kaya napangasawa ang tatay ng orihinal na may-ari. Sayang, hindi pa rin naipapasa sa kanya ang titulo ng lupa. Ito ang kanyang pinakamalaking problema. Tita Pan, hindi ko ibig sabihin iyan, iniisip ko lang. Bakit ka bumalik nang hindi man lang nagpaalam? Para makapaghanda ko ng masarap na pagkain para sa iyo. Bumalik na ako, tapos na. Bakit? Kailangan mo pa ba siyang paglingkuran? Ito ang masamang ama ng orihinal na may-ari, pero okay lang. Ngayon, ipapaalam ko sa kanila. Kung ano ang ibig sabihin ng ang masama ay kailangan ng mas masamang tao. Bumalik na ako, tapos na. Bakit? Kailangan mo pa ba siyang paglingkuran? Naku, man, bumalik ka na. Di ba dibosyado ka na? Mabuti na rin, at least hindi ka na sumama sa pamilya, papunta sa probinsya. Pagkatapos mo may patanggal ang bata at gumaling. Ako at ang tatay mo ay maghahanap ng mabuting lalaki para sa iyo. Ang ganda ng plano mo, gusto mo pa akong maghanap ng mayaman. Para patuloy kayong makikinabang sa akin. Hindi ako diborsiyado kay Fu Jingsheng. Hindi ka diborsyado. Ang pagpunta ko rito ay para kunin ang lahat ng mga bagay na ibinigay ko sa inyo. Wala ka bang konsensya? Ang ibang tao ay walang dala pagbalik sa bahay ng asawa. Puno ng dala pagbalik sa bahay ng magulang. Ikaf, baliktad ka, di ba? Ano ang konsensya? Hindi ko sila sinusuportahan, kukunin ko lang ang mga bagay na akin. Noong nagtatrabaho ako sa kooperatiba, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng sahod ko, di ba? At ang aking ina ay nasawi sa sunog sa pabrika, ang kanyang benepisyo. Kailangan ko rin ng kalahati. Beneficio. Ang kaunting benepisyo ng iyong ina, matagal nang naubos, akala mo ba? Hangin lang ang kinain mo habang lumalaki. Gaano ba kalaki ang nagagastos ko? Wala, umalis ka na kung saan ka nang galing. Matandang gago, nagmamatigas ka ha? Huwag mong kalimutan. Ako ang anak ng martir ng pabrika. Ikaw ay umangat sa pangalan ng iyong yumaong asawa. Nag-promote, tumaas ang sahod, at nakakuha ng malaking bahay. Ngayon ay inaagaw mo pa. Ang pera ng anak mo, maniniwala ka ba? Pupunta ako sa pabrika para humingi ng paliwanag. Ikaf. Manman, pamilya tayo. Bakit mo pinapahirapan ang tao? Kung ganito na lang, hiwalayan mo na lang. Zi Fuyingcheng. Para hindi ka na magpunta sa probinsya, talagang. Wala kaming ganito kalaking pera. Tita Pan, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ito ay paglabag sa kasal ng militar. Kung isisiwalat ko ito, hulaan mo. Ano kaya ang mangyayari? Hindi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kahit papaano, ako ay magtitiis sa probinsya. Wala na akong pakialam, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ngayon, kung sino man ang mang-aaway sa akin, anumang bagay, kaya kong gawin. Ikaf, Mat andang jiang. walang utang na loob na anak, tingnan mo, mayroon ka bang pagkatao bilang isang anak? Halika, suntukin mo ako, kaya mong manakit ng buntis. Mukhang ayaw mo na ng iyong karangalan. Walang hiya kang bata ka. Parang ibang tao ka na. Ang daldal mo, Magbibigay ka ba ng pera? ikaw, ang ganda ng iniisip mo. Bibilang ako ng tatlo. Mukhang hindi ka pa nasasaway. Ano? Hindi ka nasasaway. Ano? May nag-away doon, ano ang nangyayari? Tara, tingnan natin. 2. Manman, pamilya tayo. Bakit mo pinagalit ang tatay mo? Buntis yun, ha? Kaya mong manakit ng buntis. Kung ayaw mong magbigay, pupunta ako sa leader ng pabrika ng tela. Tingnan natin kung hindi ako tulungan ng leader. Manman. Magano? Ikaf, bakit mo pa siya pinagbibigyan? Hindi, bigyan lang muna ng kaunti para mapadali siya. Kung talagang pupunta siya sa pabrika para magulo ang reputasyon at pera natin, ay mawawala lahat. Hindi pwedeng basta-basta lang ibigay. Ang dating sahod ko ay 800 piso. Ang pensyon ng nanay ko, gusto ko ng 1,000. At yung mga alahas na inagaw ninyo sa akin noon, ibalik ninyo lahat sa akin. Ano? Ikaw, bakit hindi ka na lang magnakaw? Manman, hindi pwedeng.
ganito ka walang puso. Ang pamilya natin ngayon ay wala talagang ganito karaming pera. Ikaf. Gusto mo bang ilagay ang buong pamilya namin sa alanganin? Diyos ko, kung ibibigay ko lahat sa iyo, paano na kami ng tatay mo? Diyos ko, Si. Hanggang 500 piso lang ang maibibigay ko. Yung mga alahas mo noon, pwede mong kunin. Pero yung giba, huwag mo nang isipin. kung kukunin mo lahat ng pera namin, paano na kami ng tatay mo? Diyos ko, Ang pagiging makulit, hindi lang ikaw ang marunong. Noong kinuha ninyo ang mga gamit ko, ang ganda-ganda ng mga salita ninyo. Ngayon napupunta ako sa probinsya para maghirap, hindi mo pa ibinibigay ang pera ko. Sa akin. Nakatira kayo sa malaking bahay ng nanay ko. Ginagamit ninyo ang pensyon niya. Kayo talaga walang puso. Ayaw ninyong ibalik ang pera sa akin. Hindi ba ito si Jiang Mingbin? Ang modelo sa pabrika. Yung buntis ay anak niya. hindi ba ito ang anak ni Tsumi, ang martyr? Isusumbong ko sa mga lider ng pabrika. Ipapakita ko sa lahat kung ano ang buhay ng anak ng babaeng bayani. Ngayon, bigyan mo ako ng pera at umalis na ako. Hindi na ako babalik. Kung binigyan mo na lang ako agad ng pera, hindi na sana umabot sa ganito. Hito, kunin mo na ang mga ito at umalis ka na. Huwag ka nang bumalik kailanman. Kung ibinigay mo na lang agad, hindi na sana umabot sa ganito. Ikaw, ibaba mo ang mga iyan. Ito ang sertipiko ng nanay ko, karapatan kong kunin ito. Ngayon, mahalaga ang reputasyon. Kapag may ganitong sertipiko, mas madali ang buhay sa probinsya. At saka, kayong dalawa, inagaw ninyo ang bahay ng nanay ko. Babalik din ako balang araw. Bakit ako nagkaroon ng anak na walang puso tulad mo? Dahil ako. Katulad mo, Ikaw. ang yaman mo na. Kwintas ba ito ng ina ng orihinal na may-ari? Ano nang nangyari? Ito ay... espasyo. Ang itim na lupa na ito pwedeng taniman. Aynan, ang tubig na ito pwedeng pandilig pa. Nawala ang pagod ko mula sa pagwawala kanina. Malaki ang kinita ko sa pag-uwi ko ngayon dahil sa espasyong ito. Pwedeng pag-ipunan ng mga gamit para hindi ako mahirapan sa probinsya. Mayroon ding lihim na imbakan na walang makakahanap. Laye. Nga, kailangan kong gumawa ng listahan ng mga kailangan bago ako pumunta sa probinsya. Ilagay lahat ng gamit sa espasyo. Hindi pa ako sanay sa pagpasok at paglabas sa dalawang espasyo. Okay ka lang. Okay lang ako. Nasugatan ang kamay mo. Simpleng bandahi lang ito, kailangan kong mag-disinfect pag-uwi. Hindi ko inakala ang gwapo at alaga pa ng lalaking ito. Kung ipapasa ko siya sa reincarnated na bida, sayang naman. Totoo ba, nag-alala ka sa akin kaya sinundo mo ako? Dumaan lang ako. Dumaan lang pala.
Sige, sabay na tayong umuwi. Yenan, parang may iba sa kanya. Nga pala, gusto kong mamili bukas. May gagawin ako bukas, sabihin mo na lang kay Haitang na samahan ka. Ah, hindi na. Bibili lang ako ng snow cake at iba pa. Marami akong bibilhin at wala akong tiket. Kailangan kong pumunta sa black market. Paano ko isasama si Haitang? May pera ka ba? Hindi ba't sinabi ko sa iyo, kumuha ako ng pera kanina sa bahay? Nakuha mo talaga ang pera. Siyempre, ang galing ko, di ba? May anak na, ang lambing pa rin. Ano nang gagawin ko habang tumatagal lalo akong nahumaling? Bahala na. Si Fu Jingchen ang asawa ko ngayon. Bukas na ang pagpunta sa probinsya, ang buhay ng buong pamilya. Nakadepende sa kung gaano karami ang mabibili ko ngayon. Ang buhay ng buong pamilya, nakadepende sa kung gaano karami ang mabibili ko ngayon. Magandang gamit ang itlog, pwedeng pakuluan, pwedeng igisa. Pwedeng steam o iprito bilang bola-bola, maraming gamit, ale. Kukunin ko lahat ng itlog mo. Sige. Ilagay mo sa bag na ito. Tingnan, B-Boy. Bilisan Montag, B-Boy. Gusto ko ito. Bigyan mo ako ng isa. Gusto ko ito. Lahat ng baboy mo, kukunin ko. Lahat? Bilisan mo at ilagay mo dito. Gamit ang malaking bag na ito bilang takip, kailangan ko lang. Sumilit ng kalahating katawan para tahimik. Mailagay ang lahat ng nasa loob ng bag sa espasyo. Ang baboy na ito ay 1 piso bawat kilo. Pero kung kukunin mo lahat, bibili ka ng kwento ng ibang Walang problema, bilisan mo at ilagay mo dito. Di ako rin. Gusto ko rin. Hindi, edi tayo. Buong araw akong namili, pati alahas ko pinalit ko sa mga gamit. Ang mga ito, sapat na para sa pamilya ko sa loob ng 2 taon. Bakit siya nandito? Kanina, hindi niya nakita, di ba? Hindi ako nagkakamali, kanina talaga siya biglang lumitaw. Ikaw, Tinitignan mo pa? Hindi man lang ako tulungan. buntis ka na, bakit ang ingat-ingat mo? Nadapa na naman. Ikaw naman ang biglang magbuntis ng malaki. Mukhang kailangan kong maging mas maingat kung ganito ang pagkahulog ko. Baka magkaproblema ang bata. Ano ba ang sasabihin mo kanina? Wala, gusto ko lang itanong kung bakit ang tagal mong umuwi. Mukhang hindi niya nakita na galing ako sa espasyo. Buong araw akong naglibot, marami akong nabili. Para sa pagpunta natin sa probinsya. Ako tayo.
Siyempre, napagkasunduan naman natin na sabay tayong pupunta sa probinsya. Nakalimutan mo. E di tulungan kita magbuhat. Tara, uwi na tayo. Nakapag-empake ka na ba? Nasaan si Manman? Bakit wala es ay man? Tara na. Hindi na natin hihintayin si Manman. Sinabi niya, sasama siya sa atin sa probinsya. Buong araw akong naglibot, marami akong nabili. Para sa pagpunta natin sa probinsya. Ma, ang ugali ni Jen Yuman. Alam mo naman. Sa totoo lang, hindi rin naman siya masisisi. Mabuti na rin ang ginawa niya. Kahit papaano, binilhan niya tayo ng mga gamit na ito. Ma, ako ang nagsabi sa kanya bago kami pumunta sa probinsya. Kung magbabago ang isip niya, sabihin niya sa akin. Mahirap sa probinsya. Nagbago ang isip niya. Normal lang iyon. Sige. Tara na, pumunta na tayo sa probinsya. Fu Jingcheng. Hindi mo ako hihintayin? Ano tingin mo? Halika na tulungan mo ako magbitbit ng gamit. Hindi mo man lang alam kung paano alagaan ang asawa mo. Ako. Akala ko umalis ka na kaninang umaga at hindi ka na pupunta. Kung hindi ako pupunta, sino ang mag-aalaga sa akin at sa anak natin? Tara na. Ayo ba ang mga kabataang manggagawang papunta sa Xinyanzi Brigade? Ako ang susundo sa inyo. Ako si Ypsilonaos Henjiang. Ang pangatlong kapatid na lalaking ni Yao Simeng, ang bida sa libro. Muntik ko nang makalimutan. Ngayon pumunta si Fu Jingcheng sa probinsya. Magkakasama na siya ni Yao Simeng. Sa iisang bakuran. Mahirap ang buhay sa probinsya, siguradong nagsisisi na siya ngayon. Par, ang dami natin, isang sasakyan lang ito. Kasya kaya tayo. Isa lang ang truck sa baryo, magsiksikan na lang kayo. Okay ka lang. Buntis ka lang, ang arte-arte mo. Sino bang hindi pa nagbuntis? Ang yaman-yaman ng buntis ninyo. Ang apo ko ay kayamanan kapag nasaktan. Kaya niyo bang bayaran? Ikaw, Okay lang ako. 2 araw na kaming nasa tren, pagod na kami. Tara na, sumakay na tayo at pumunta na sa tinutuluyan ng mga kabataang nagawa. Ang hina mo, kailangan mo pa ng tulong para sumakay. Sa nobela, ang pagtatagpo ng bida at kontrabida, parang kidlat ang tadhana. Mamaya kapag nakita ni Fu Jingcheng si Yao Simeng, baka magkagustuhan agad sila, hindi pwede. Fu Jingcheng ay akin. Sa nakaraang buhay, nagkamali ako ng asawa at naghirap buong buhay. Nang mamatay ko lang nalaman na ang kasama ko noon. Si Fu Jingcheng sa bakuran ng mga kabataang magagawa ay isang mayamang opisyal. Buti na lang binigyan ako ng pagkakataon ng langit na mabuhay muli. Ngayon, kailangan ko lang mahawakan. Si Fu Jingcheng na pumunta sa probinsya. Kapag naibalik na ang kanyang karangalan pagkalipas ng 2 taon, magiging asawa na ako ng isang opisyal sa lungsod. Tatay, dinala ko na ang mga kabataang manggagawa. Zimeng. Dumating na. Ano yon? Sino yung babay? Ako si Yawang Oo, ang pinuno ng brigada ng Stone Mill. 2 kwarto na lang ang natitira sa ating dormitoryo para sa mga send-down youth. 1 kwarto para sa bawat pamilya ninyo. Ang ibang mga send-down youth sa ibang kwarto ay nasa bukid pa at nagtatrabaho. Ang kusina natin dito sa dormitoryo ay shared. Ang bigas na subsidi mula sa brigada. Ipapadala ni Zenjiang mamayang gabi. Salamat, pinuno. Kung may anumang problema kayo, pwedeng lumapit sa akin. Nakatira ako dito mismo. Pagod na kayo sa maghapon. Mag-ayos na kayo sa inyong kwarto. Bukas, sasama kayo sa amin sa trabaho sa bukid. Ah. Sige, alis na tayo. Tingnan mo ang itsura mo. Nagsisisi ka na ba? Tingnan mo ang itsura mo. Nagsisisi ka na ba? Ikaw na may 6 na buwang tiyan, subukan mong magbiyahe ng ilang araw. Haitang, anong ginagawa mo diyan sa poste? Ayusin mo na ang kwarto. Bilis, bilis.
Xiaoman, madaming alikabok sa loob. Magpahinga ka muna sa labas. Maayos din namin to kaagad. Sige, salamat, Nay. Sige na. Bakit wala si Reyna? Sa nobela, nakasulat na pagkatapos niyang mag-incarnate. Determinado siyang baguhin ang malungkot niyang kapalaran. At tinarget niya si Fu Jingcheng bilang kanyang suporta. Nag-aantay lang siyang ma-rehabilitate ito para maging asawa ng opisyal. Mukha lang maganda, walang kwenta. Nasa probinsya na, ayaw pa magtrabaho, akala mo'y prinsesa pa rin sa lungsod. Tingnan mo ang kanyang maarte at malindog na itsura, talagang gastadora. Hindi mukhang marunong mabuhay. Hintayin niyo, ang pamilyang ito. Kapag nakuha nilang manugang yan, siguradong gulo ang abutin. Tara na, tara na. Lahat tayo dito'y extras lang, wala tayong karapatang manghamak. Xiaoman, kain na tayo. CJ, Nay, hindi ba't puro tinapay lang ang kakainin natin palagi? tinapay na harina to, pangarap mo lang ang makakain nito araw-araw. Malapit na rin ang anihan. Nagluto ka na ba? Sasabihin ko sa'yo, huwag mong asahan na pag-uwi namin galing trabaho, kami pa ang magluluto para sa'yo. Haitang, anong sinasabi mo? Tay, huwag muna kayong magalit. Kanina, ibinigay na ng pamilya ang lahat ng harina. Sa pinuno para lang hindi ako mapunta sa bukid. Talagang plano ko na magluto para sa lahat. Hindi pwede yan, hindi ka naman nagluluto sa bahay. Ako na ang magluluto. Dati kasi may nagluluto sa bahay. Kaya nga hindi ko ginagawa. Sa ngayon, dapat tayong magtulungan para malampasan ang hirap. At, pagluluto lang naman, hindi naman ako napapagod. Nanay, hayaan mo siyang gumawa. Tingnan natin kung anong pagkain ang kaya niyang gawin. Kung bukas, ayaw mong magluto pag uwi mo. Pwede mong hindi gawin. Ako na ang gagawa pag uwi. Wag na, sinabi ko na gagawin ko eh. Huwag kang magtampo. Anong tampo? Sa isip mo, wala ba akong kwenta? Hindi ko sinasabing wala kang kwenta. Pero, mahirap na nga ang pagpunta mo sa probinsya kasama ko. Tapos magluluto ka pa para sa amin. So, nagsisisi ka sa akin. Kung nagsisisi ka sa akin, bigyan mo na lang ako ng pera. Pupunta ako bukas sa kooperatiba para bumili ng pata. Lahat sa'yo. Bumili ka ng gusto mo. Lahat sa akin. Naku, kung malaman ito ni Fu Haitang. Baka mamatay sa galit. Si Fu Jingcheng, kahapon binigay niya sa akin lahat ng pera, ngayong umaga may iniwan pa siyang pagkain. Ang gandang lalaki, paano ko siya ipagkakait sa iba? Sabi nga, para makuha ang puso ng isang lalaki, dapat munang makuha ang kanyang tiyan. Tingnan mo kung paano kita kontrolin. Sister Zhao, yung lalaki, kahapon pa kasama ninyo, di ba? Oo. Elfin, hindi Montag ba siya type? Ay naku. Huwag kang magsalita ng kung ano, nagtatanong lang ako. Hindi ko talaga alam ang pangalan niya. Pero, hindi siya nag-iisa, kasama niya ang asawa, mga magulang, at kapatid na babae. Yung asawa niya, tamat na tamat. Wala siyang ginagawa. Yung buntis pala, asawa niya. Pero naalala ko, siya ay dumating sa edukadong lugar ng kabataan sa kanyang huling buhay at malinaw na walang anak na babae inlaw. Sino ba talaga ang asawa niya? Yung tamad na babae, hindi man lang nagtrabaho sa bukid, siguro ngayon. Tulog lang sa bahay. Ano? Hindi siya nagtatrabaho. Bakit hindi? Hindi talaga siya marunong magtipid, sabihin ko sa iyo. Kahapon pagdating nila, yung buong pamilya, nag-ayos ng bahay, siya, hindi man lang gumalaw. Ay naku. Walang hustisya, ang gandang lalaki. Bakit napunta sa tamad na asawa? Isa palang pabigat. Baka hindi ba alam ni Fu Yingcheng. Ang bigat ng sitwasyon, kulang ang puntos ng pamilya Fu. Kaunti lang ang bigas na nakuha, pagdating ng panahon magkukulang ang pagkain. Ang tamad na asawa na ito, siguradong mapapahiya. Tiyak na itong Fu Haitang. Habang nagtatrabaho, minumura ako, kailangan kong magluto agad. Tingnan natin kung hindi siya mabibigla mamaya.
Katas ng kaluluwa. Ibuhos. Ang bango. Nakakapagpawala ng pagod ang tubig na ito. Ang pamilya Bo ay tagalungsod. Siguradong pagod na pagod sila sa trabaho ngayon, kaya ako na ang magluluto. Para may pagkakataon na painumin sila ng tubig na ito. Pagod na ako. Uwi pa para magluto. Nanay, may nilagang karne. Ang bango ng amoy ng karne. Hindi pa naghahati ng karne ang brigada. Kaninong nilagang karne ito? Ma, bilis na, uwi na tayo. Tara, Nandito na kayo. Upo na kayo. Nanay, gusto kong kumain ng karne. kain ka ng kain. Wala kang ibang alam. Saan ako kukuha ng karne para sa'yo? Tara. Ito ba talaga ang ginawa mo? Masabi ni Haitang gusto niya ng pata ng baboy. Kahapon ko pa hiningi ang pera kay Jingsheng. Ngayon lang ako nakabili sa kooperatiba. Ako raw ang gusto. Mukhang ikaw ang gusto. Sige, ako ang gusto. Tatay, nanay, tikman ninyo ang aking luto. Halika, ma, tikman mo rin. Kumain ka rin, Jingsheng. Ang sarap. Hindi ko alam na magaling ka palang magluto. Talagang napakasarap. Ang sarap ng lasa. Kung hindi lang sa amoy ng karne sa kusina, akala ko, binili mo ito sa labas. Kahit sa pampublikong restauran, hindi kayang lutuin. Ang sarap ng nilagang pata ng baboy na ito. Kain na, baka lumamig. Siyempre, ginamit ko ang tubig mula sa espasyo. Anong kaya ng pampublikong restoran? Ang pagbabago ng isang tao. Ganito na ba talaga kalaki? Pagkatapos kumain, parang gumaan ang pakiramdam ko. Yung balikat ko na naghapong nag-angat ng karit, hindi na sumasakit. Tatay, nanay, unang araw ninyo sa bukid, normal lang na hindi kayo sanay. Kumain kayo ng maraming karne para lumakas. Kapag nasanay na kayo, magiging katulad na kayo ng iba sa brigada. Maghapon na trabaho, hindi kayo mapapagod. Ikaw, madaling magsalita, hindi naman sumasakit ang likod mo sa trabaho. Hindi gawain ng tao. Haitang, paano ka nagsasalita? Huwag mong kalimutan. Nandito tayo para magbago, magtrabaho sa kanayunan. Ito ay isang napakagandang bagay. Ay yung mga kabataan. Dapat mas magsanay pa. Haitang, kaya magsanay kang mabuti kasama si Jingsheng. Ang dalawang pagkain sa bahay araw-araw, ako na ang bahala. Hindi ako makakabangon sa umaga. Hindi mo kailangang bumangon sa umaga, ako na ang gagawa. Mahal, ang bait mo. Walong haya. Maghugas ako ng pinggan. Ngayon, ang pagtingin ni Fu Jingsheng sa akin ay nagbago na ng marami. Basta ako'y tahimik lang. Hindi na magulo ayon sa kanyang ugali sa libro. Hindi niya ako palalayasin. Kahit na siya o si Ming ang bida, hindi siya maglalakas loob na agawin ang may asawa. Hindi pa natutulog, ano iniisip mo? Masakit ang paa ko. Gusto kong ipahilot mo ang paa ko. Tingnan ko. Talagang, isang lalaking hindi mo makikita kahit may ilaw. Pagdating sa probinsya, ang mga damit ay madaling masira. Pagdating ng panahon, gagawan kita ng dalawang bagong damit. Marunong ka. Saan ako marunong? Noong nakaraan, bumili ako ng bagong tela sa komunidad. Pagdating ng panahon, magpapatulong na lang ako. Sa nobela, ang bida na si Yao at ang kanyang asawa ay marunong. Sa pamilya ng bida, mas pinapaboran ang anak na babae. Ang tatlong kuya niya at ang mga asawa nila ay hindi masyadong maayos ang buhay. Kung bibigyan ng bayad, tutulong siguro ang asawa ng kuya niya. Ikaw na ang bahala. Gumagaling na ba ang binti mo? Umakyat ka na. Hindi ko sinasadya. Huwag mo nang hawakan. Saan ka pupunta?
Maliligo ako ng malamig na tubig. Walang pakiramdam, binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo pa sinamantala. 2 taon ang lumipas. Makakabalik na si Fu Jingcheng sa Beijing. Mula noon, umangat ang kanyang buhay, naging matagumpay, hindi lang mayaman. Kahit buntis ang asawa, hindi siya nagloloko. Sa muling pagkabuhay, gusto kong mapangasawa ang ganyang lalaki. Hindi naman kagandahan ang babaeng ito. May pulang laso sa buhok na parang insik. Ito ba ang paglalarawan sa bida sa libro? Ito ang bida na si Yao Simeng. Ikaw ang bunso ng kapitan, di ba? Ete, wala na kaming panggatong. Kukuha lang ako ng kahoy. Pasensya na, muntik na kitang mabangga. Walang problema, kunin mo na. Una na ako sa loob. Kitang-kita sa mga mata niya ang kanyang ambisyon. Ilang araw na akong nabubuhay muli. Maliban kay Jiang Yuman. Maraming bagay ang tumutugma. Kung mangyari mamaya, ang malaking pangyayari, ibig sabihin halos. Tama ang mga alaala ko. Naiinis ako. Ilang araw ka palang nagluluto. Sinong tinataboy mo? Anong nangyari kay Xiaoman? May probleme ba? Ma, pa, okay lang ako. Kain na tayo bago lumamig. Kuya, talagang sasama kayo sa grupo para manghuli ng baboy ramo. Sabi ng kapitan sa kanilang pagsisiyasat. Mahigit 20 baboy ramo ang nasa bundok, papunta na sa direksyon ng aming barangay. Panahon ng anihan ngayon, kung sisirain ng mga ito, ang mga pananim sa taglaming. Magugutom tayong lahat. Umakyat na ang kapitan para humiram ng baril. Ngayon din tayo akyat para manghuli. Manghuli ng baboy ramo. Ito ang malaking pangyayari sa kwento. Sa orihinal, ang barangay Daan ng Bato ay bumuo ng pangkat ng mga mangangaso. Dahil hindi pa tapos ang hukay, may tumugtog na ng gong. Natakot ang mga baboy ramo at nagkalat, hinabol ang mga tao. Maraming nasaktan at namatay sa pangkat. Pagkatapos, dahil sa maling desisyon ni Yao Ango, nawala sa kanya ang posisyon bilang kapitan. Kung makakahuli kayo ng baboy ramo, makakakuha. Kaya tayo ng karne. Sa libro, si Yao Simeng na muling nabuhay ay hindi napigilan si Yao Ango. Kaya pinalitan niya ang taong tumugtog ng gong. Sa huli, ilang tao lang ang nasaktan bago napalayas ang mga baboy ramo. Masama ba ang pakiramdam mo? Anong nangyari? Sa libro, ang pamilya Fu ay hindi sumali dahil sa pagpanaw ng kanilang mga magulang. Ngayon, sasama sila sa pangangaso. Paano kung may mangyaring masama? Xiaoman, natatako ka, no? Huwag kang mag-alala. Hindi pupunta rito ang mga baboy ramo. Ang Duwag Montag. Dati siyang sundalo at magaling sa baril. Kayang-kaya niyang tirahin ang mga iyon. Hindi niyo alam kung gaano kakulelat ang mga baboy ramo. Huwag kang matakot, may baril tayo. Magiging maayos lang ito. Ang pagsali sa pangangaso ay hindi lang para sa karne. Ang pamilya Fu sa nayon ng Danyanzi ay palaging mga dayuhan. Kailangan natin gumawa ng mga bagay para maitaguyod ang magandang imahe. Para maprotektahan ang buong pamilya. Ang pangangaso ng baboy ramo ay isang oportunidad. Talagang delikado, Jingsheng. Huwag kang sumama. Ano ba ang karne ng baboy ramo? Marami akong stock sa aking espasyo. Sapat para sa ating pamilya. Huwag kang mag-alala. Matagal na si Jingcheng sa militar. Kung hindi niya kayang tirahin ang isang baboy ramo, sayang ang panahon niya roon. Walang problema. Ngayon, mas simple na siya.
Walang problema. Kumain na tayo. Yingcheng, Tito Fu, kayo na lang ang kulang. Labas na kayo. Walang problema. Nandito na ba ang lahat? Ang iba ay manghuli ng baboy ramo. Ano naman ang gagawin ng pamilya nila? Baka gusto rin nilang sumali? Tigilan, Montag. Ang baboy ramo sa bundok ay mas malaki pa sa baka, sabi nila. At may mahahabang pangil na kayang tusukin ang. Tian and Gita. Akala ba nila ay kahit sino ay pwedeng manghuli? Narinig ko na ang kapitan ay humiram ng baril sa kapitbahay na nayon. At magbibigay ng karne sa mga makakahuli ng baboy ramo. Tay, sumama ka na. Gusto kong kumain ng karne. Anak, para sa isang pirasong kane ay ipapahamak mo ba ako? Sumama na silang lahat. Bakit hindi ka sumama? Kung sakaling makakahuli tayo ng baboy ramo, makakakuha rin tayo ng karne. Subukan mo kaya? Ang lupit mo naman. Delikado ang manghuli ng baboy ramo. 2 tao na ang namatay sa likod ng bundok. Huwag mong ipahamak ang anak ko. Huwag kang sumama. Tay, huwag kayong sumama, pakiusap. Makinig kayo sa akin ngayon. Kalokohan. Ang baboy ramo ay pumunta na sa ating baryo. Kung hindi natin ito papatayin, paano ang mga pananim? Kuya, huwag kang sumama. Ako ang kapatid mo. Gusto mo ba akong ipahama? Kuya, huwag kang sumama. Ako ang kapatid mo. Gusto mo ba akong ipahama? Gaya nga ng nakasulat sa libro. Pinipigilan ni Yao Siming ang pamilya na manghuli ng baboy ramo. Pero hindi niya kayang pigilan. Si Yao Zhenjiang ay tatamaan ng baboy ramo. At magiging lumpo. Yao Simeng, tumahimik ka. Ang kuya at pangalawa ay sumunod na sa iyo at hindi sumama. Ngayon, lahat ba ay hindi nasasama? Huwag mo akong pakialaman. Buntis ang asawa ko, naghihintay ng karne. Kuya. Umalis ka, dumating na ang baril. Halika, Ziege. Kuya San, hindi ka marunong magpaputok. Paano kung masaktan mo ang sarili mo? Yao Jia, huwag kang mag-alala, ako at ang tatay ko. Ay parehong naglingkod sa militar, marunong kaming gumamit ng baril pagdating ng panahon. Tuturuan ko si Kuya San. Sa inyong tulong, tiyak na magtatagumpay tayo sa pangangaso ng baboy ramo. Tara na. Tatay, ikaw ang magpatunog ng gong. Manguna ka sa paggabay sa lahat. Ziege, tara na. Halika, lakad na. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Dapat kang makabalik ng ligtas. Hindi ko alam kung bakit ka nag-alala. Ang tatay ko at kuya ko ay parehong bihasang tirador sa militar. Tayo na lang sa bahay. At maghintay ng pagkain ng karne. Ano ba ang alam mo, nanay, bakit mo ako sinasaktan? Siyempre alam ko. Si Fu Jingsheng ay bihasang tirador sa libro. Pagkatapos may balik sa serbisyo si Fu Jingsheng. Sa kabilang bahay, pinatay niya ang isang taksil na tumatakas at nailigtas ang lihim ng bansa. Pero alam ko rin, ang pangangaso ng baboy ramo ay hindi ganap na ligtas. Bakit ako nag-aalala ng ganito para sa kanya? Baka, ako ay nagkagusto na sa kanya. Dahil pinalitan ko na ang pagkakakilala ni Jiang Yuman. Kaya ikaw na ang aking ina. Pakiusap, ingatan mo si Fu Jingsheng. At makabalik siya ng ligtas, ipinapangako ko sa iyo. Aalagaan ko ng mabuti ang buhay ni Jiang Yuman. At mamuhay ng maayos kasama ang kanyang pamilya. Pakiusap, pakinggan mo ako. Bakit mo hindi sinabi sa amin na hiniram ng grupo ng pangangaso ang baril? Kong, alam namin, hinasama namin ang kuya mo, pangalawa. Sayang ang magandang pagkakataon. Kahit may baril pa, ano ang silbi kung matatakot ang baboy ramo? Baboy baw tayo ang tatamaan. Sino ang makakasiguro? Hindi ba kayo makakita ng malayo? Para lang sa ilang piraso ng karne, isa sa panganib pa natin ang buhay. Ng kuya ko at pangalawa, Yauda, pakinggan mo ang sinasabi niya. Paborito ka ng magulang, lahat ng masarap at maganda ay para sa iyo. Kaming dalawa ay walang sinasabi, ikaw pa. Ang nagtuturo sa amin, syempre nag-alala rin kami. Para sa aming mga asawa, pero ang pamangkin mo, na gustong kumain ng karne, dapat buhay pa sila,
hintayin ninyo. Yausan, hinikayat mo si Kuya San na sumama sa pangangaso. Magsisisi ka. Akala mo ba madali lang ang baboy ramo? Bakit hindi pa sila nakakabalik? Mukhang hindi nila nahuli. Oo nga. Kaya ayaw kong pumunta ang anak ko. Alam kong walang kwenta ang ginagawa nila. Tingnan mo, gabi na. Wala piaring balik. Baka may nangyari na. Kung sakaling may nangyari talaga, maghihintay na lang si Jiang Yuman na maging biyuda. Tingnan natin kung ganyan pa rin ang kanyang kasayahan. Ay oo nga. Ang bundok sa araw at ang bundok sa gabi. Iba talaga ang dating. Paggabi, lahat ng bagay lumalabas. Delikado talaga ang tao sa bundok. May mga tao talaga. Para lang sa karne, ipapahamak pa ang buhay ng asawa. Nababaliw ka ba? Wala ka bang mata? Sayang-sayo ito. Mga kasama pumupunta sa bundok para mahuli ng baboy mo. Para lang hindi masira ang mga pananim tapos ganito ang sinasabi mo sa kanila. Sino nagsabing sinumpa ko sila? Hindi bingi ang mga tao dito. Ang tono ng sinabi mo kanina. Hindi ba ganun ang ibig sabihin? Ayon sa dakilang tao. Kung tayo ay magkakaisa at magkakatugma ang puso't isip. Kahit anong malakas na kaaway, kahit anong mahirap na sitwasyon. Kaya nating lampasan. Sa tingin ko, ang ugat mo ay bulok na talaga. Kung hindi ka makikipagkaisa, kaaway ka ng masa. Kapag may nasabi ka pang ganyan, pagbalik ng kapitan, ipapatawag ang pulong para pagalitan ka. Naku, ito ba yung dating mata kong hipak? Ang tapang mo pala. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw talaga, sasampalin kita para tumigil ka. Haharapin mo ang hipag ko sa harap ko. Parang wala lang ako? Huwag na, huwag na. Hinampas mo ang asawa ko. Ni, tulungan montag ako. Ano ba yan? Huwag kayong mag-away. Tama na. Magkakapitbahay lang tayo. Tigil na. Hay Tang, Nay, okay lang ba kayo? Okay lang. Sa military compound, hindi pa ako natalo sa away. Hindi para SL2. Para sa kuya ko. Bumalik na. Bumalik na yung mga pumunta sa bundok para mahuli ng baboy ramo. Mabuti naman. Bumalik na si kuya. Nasa paanan na sila ng bundok. Sumisigaw sila para humingi ng tulong. Nay, Hay Tang, bumalik na sila. Sa wakas, bumalik na. Parang narinig ko na to sa nakaraan kong buhay. Noon din, puno ng tiwala ang mga tao nung umakyat sila ng bundok. Pero pagbaba nila, maraming nasawi. Et marami. Ang dinala na lang pababa. Siguradong may nangyari. Nahuli ba nila ang baboy ramo? Biboy ramo, biboy ramo. Wala ka nang ibang inisip kundi baboy ramo. Wala ka bang pakialam sa tatay ko? Kung may nangyari sa tatay ko, ikaw ang may kasalanan. Hindi ko maintindihan kung bakit palagi mong inisip na magkakaproblema sa Zhenjiang. Anong karapatan mong sisihin ako? Ata montag ako. Kung hindi lang nagpalaki sa'yo ang mga magulang, hindi ka nasising. Nagpunta sa bundok para lang makakuha ng pagkain para sa batang dinadala niya. Huwag mong gamitin ang bata bilang dahilan. Mukhang gutom ka lang talaga. Okay ba ang mga umakyat ng bundok? Hindi masyadong malinaw. Nakita ko lang na may hinihila sila. Ay naku, sigurado na to. Naalala ko sa nakaraan. Maraming nasugatan at hindi makabuhat, kaya lubid na lang ang ginamit. Para hilahin ang mga nasugatan. Kuya kao yon. Nandito na ako. Alaynan, Hoy, mahal, nakahuli kami ng mahigit 20 baboy ramo. Ang dami. Hindi mo talaga alam. Kung gaano kagaling Zina Tito Fu at Jingchong. Parang mga bihasang tirador, isang putok, isang patay. Ano? To? Bakit walang sugat si third brother? Bakit iba? SA alala ka o? Hindi mo ba sinabing delikado ang pangangaso ng baboy ramo? Hindi mo ba sinabi na ang mga pumunta ngayon ay mamamatay o masusugatan at walang makakahuli? Ano ba tu? Kung hindi mo lang pinigilan sina panganay at pangalawa sa bahay at hindi pinayagang sumama, gaano karaming karne ang makukuha natin? Kasalanan montag tu. Tingnan montag. nagbago ang takbo ng kwento kumpara sa libro. Malamang naguguluhan si Yao si Meng. Anong tinitingnan mo? Hindi ka ba nasugatan? Ah, wala. Kapitan, ang dami ninyong nahuling baboy ramo. Paano natin ito hatiin? Lahat ay nanganganib ang buhay sa pangangasong ito. Kung hindi dahil sa husay sa pagbaril nina, Fuzhi King at Fulao. Baka malaki ang naging problema. Dahil dalawa sila sa pamilya. At sila ang pangunahing ng aso. Bigyan natin sila ng 2 baboy. Wala bang kontra? Wala akong kontra, pero noong tinulak ako ng baboy ramo, isang putok lang ni Fuzhi King ang tumigil sa galit na baboy. Wala akong kontra. Noong hinahabol ako ng baboy sa bundok, salamat kay Lolo Fu. Ang natira, bukod sa ibibigay sa komunidad, kalahating baboy bawat isa sa mga nangaso. Si. Ang galing, Xinjiang. Makukuha natin ang kalahating baboy. Kasalanan montag. Dapat isa pang baboy ang dagdag sa atin. Nawala na lang ang karne na dapat ay atin na.
Kapitan, nag-usap-usap kami sa pamilya, hindi dapat tayo maging espesyal. Tulad ng lahat, hati tayo ng kalahating piraso kada isa, bigyan natin sila ng isang buong hayop. Ang natirang isa, ipamahagi natin sa mga nanonood. At sa mga kababayang nagmamalasakit sa atin. Totoo, may makukuhang karne kahit ang mga nanonood lang. Ang pamilya ni Fu Ziking, napakabuti talaga. Ang asawa ni Fu Ziking, maganda at mabait pa. Parang Diwata. Sobrang totoo ng mga tao, binigyan ko sila ng 1 kilong karne bawat isa. Ganun na lang sila magpuri sa akin. Sinasabi lang nila ang totoo. Esan, Sige, gawin natin ayon sa napag-usapan ni Fu Ziking. Magsimula na tayong maghati ng karne. 1 kilong karne lang, nabili na ang loob ng mga tao. Galing. Sabi ko na may nagbago sa takbo ng kwento. Siguradong dahil. Kai Jiang Yuman Ito. Xiaoman, itago mo ang mga paa ng baboy. Kapag nanganak ka na, ipakulo mo para pampadami ng gatas. Ang wild boar na ito, ang lakas ng amoy, kapag niluto. Masarap kaya ito? Haitang, huwag kang mag-alala. Marunong ako magluto ng wild boar bukas. Lulutuin ko ito at dadalhan ko kayo ng pagkain. Buti naman, sa pamilya natin, ikaw ang pinakawalang ambag. Haitang, Mainit sa pilapil, uwi na lang tayo para kumain. Ayos lang, Nay, at gusto ko ring makita kung saan kayo nagtatrabaho. Ang katawan ni Fu Jingsheng. Maganda tingnan kapag pinagpapawisan. Gaya nga ng inaasahan ko, nilagang wild boar sa magic water. Walang bahid ng amoy. Fang Ziking, magkaibigan kayo ng bunso ng kapitan. Naghiwalay na ang pamilya ng pangatlo kahapon. Alam mo ba? Hindi ako sigurado. Piano hindi Montag alam? Ang ingay. Narinig ko, sabi ng pamilya, gusto nilang kunin ng pangatlo. Ang kalahating baboy para ipamahagi, ayaw ng pangatlo. Kaya naghiwalay. Hindi ko masyadong alam ang usapin ng iba. Kasalanan mo, sinabing sumama ka sa bundok, ayaw mo. Kung sumama ka, meron sana tayong kalahating baboy. Pinuntahan mo man lang sana ang palabas. Hindi ka rin pumunta. Para may nakuhang 1 kilo ng karne. Zazagu-zagu ka PASA akin? Zuki na, mahal. Tingnan nyo, sino yang magandang bagong kasal? Ang ganda. Jing Cheng. Yan ba ang asawa ni Fu Ziking? So werte ni Fu Ziking. Maganda ang pagsasama ng dalawa, talagang mapalad. Tulad ng inaasahan ko, ang ganda talaga ng itsura. Ikaw, ano nang ginagawa mo dyan? Tawagin mo na ang mga magulang natin para kumain. Tote. Gutom na ako. Bakit ngayon lang dinala? Salamat, nanay. halika nanay. Man, ang sipag mo talaga. Hindi naman, nanay. Subukan mo yung luto kami ngayon. Tikman mo rin. Yun, masarap. Bukod sa mukha mo, ang pagluluto lang ang may silbi sa'yo, AME. Kahit kumain ka, hindi ka makahimik. Kung hindi ka magsasalita. Walang mag-akalang pipi ka. Ang hirap kainin nito. Nanay, gusto ko rin ng karne. May mais na nga, ang dami mo pang reklamo. Tayo'y namumuhay ng simple. Hindi tulad ng ibang babae, ang lakas kumain, buong pamilya. Mauubos ang yaman nila sa kakain. Huwag mo na silang pansinin, sarado natin ang pinto. Buhay natin to. Hayaan mo silang magsalita. Kapag may nanghas pa, pagkatapos kong kumain, pupunitin ko ang bibig nila. Kain na tayo. Jingsheng, mamayang gabi. Hindi ko na kayo dadalhan ng pagkain. Umuwi na lang kayo para mainit pa. Uwi na muna ako. Sige, Paalam nanay, paalam tatay, paalam ate. Jincheng, nagiging responsible na si Man ngayon. Mabait ka naman sa kanya. alam ko nanay. Mukhang galit pa rin si Yao Sansao kahapon. Hindi rin naman katakataka sa libro nakasulat na paghiwalay nila. Libo-libong salita ang ginamit, halos walang nakuha ang Yao Sanfang. Maliban kay Yao Zhenjiang. Nakakuha ng kalahating baboy, wala nang iba. Hay, hindi ba ito si Sansao ng kapitan? Anong kapitan, hiwalay na kami. Sa totoo lang, mabuti na yung paghihiwalay. Kung hindi, mawawala pa ang kalahating baboy ni Yao Sanj. Totoo yan, hindi lahat ng biyenan. Ay kagaya ng sayo, lahat ng babae sa barangay. Naiinggit sayo. Ganito yan kapag mabait ang pamilya Fu sa akin. Gusto ko rin maging mabait sa kanila. Kaso yung damit ko sa bukid, mabilis masira. Gusto ko sanang magpagawa ng bago. Naku, Sansao, may kilala ka bang magaling na mananahi? Magtahi?
Naku, marunong ako. Kaslang buntis ako ngayon, kung hindi, ako na ang gagawa para sa'yo. Okay lang, hindi ako nagmamadali. Hindi rin kita papagurin ng walang kapalit. 2 itlog at 1 kilong pulang asukal. Ano sa tingin mo? Ang pamilya Yao sa ikatlong bahay ay laging kulang sa damit at pagkain. Mas lalo pang nahirapan pagkatapos maghiwalay, lalo na ang babaeng manganganak. Pinakamabisang itlog at pulang asukal para sa buntis. Ay naku, paano ko ito tatanggapin? Hehe. Naku, marami akong tela. Pwede tayong magpagawa ng bagong damit. Kung pipilin mo, pwede mo rin pagawa ng damit ang nasa tiyan mo. Para sa bata, bagong damit. Jiang Yuman, bakit kasama mo ang ate sa ikatlo? Kaya pala nagmamadaling maghiwalay si ate sa ikatlo. Si Jiang Yuman pala ang babaeng ito, ang nagpapalala sa likod. Ate sa ikatlo, salamat ha. Uwi na ako para kunin ang tela. Mamaya ko na ibibigay sa iyo. Sisi. Okay lang. Tulong! Mabilis, may tao na nalunod. Tulong. Ang tanga mo naman, hindi ka marunong lumangoy? Fu, mabilis. Nalunod ang asawa mo. Ano? Ang asawa mo ay pumunta sa ilog para maghugas ng pinggan. Hindi ko alam kung paano siya nalunod. Si Yauman, huwag kang magkaroon ng problema. Tabi-tabi. Jing Cheng, Okay na, okay na. natakot ako. Akala ko hindi na kita makikita. Pasensya na, kasalanan ko. Huli na ako. Alam kong mahina siya, bakit ko pumayag? Na siya ang magdadala ng pagkain. Ano ang nangyari? Bakit nalunod si Xiaoman? Kanina, naglalaba ako sa ilog. Pumunta si Jiang para maghugas ng pinggan. Bigla siyang nadulas. Zimeng. Si Simeng ang sumagip kay Jiang. Xiaoman, okay lang ba kayo NG bata? Nanay, okay lang ako. Okay na, kasalanan ko. Huli na ako. Baka dapat dalhin natin siya sa ospital. Baka magkasakit siya. Sino ang magluluto para sa atin? Hindi na, okay lang ako. Nanay, kayo muna dito, hihiram ako ng kariton. Pupunta tayo sa health center. Bilis, bilis. Si Yauman, gising ka na. Kumusta ang bata? Okay lang ba? Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor, walang senyales ng maagang panganak. Natakot lang pagkatapos ng pahinga lang sa bahay. Sabi ng doktor, kahit wala namang nangyari ngayon at okay ang bata. Pero dahil malaki na ang tiyan, kailangan pa rin maging maingat. Huwag kang mapapagod kung hindi delikado para sa bata at sayo. Sa totoo lang, nagluluto lang naman ako. Hindi naman mahirap. Ako na ang magluluto sa susunod. Hindi pwede. Ikaw ang pangunahing magagawa sa pamilya natin. Kailangan mong magtrabaho sa bukid. Para makakuha tayo ng punto sa trabaho. Kung ikaw ang magluluto sa susunod, mag-ingat ka, huwag ka nang pumunta sa tabi ng ilog. Masyadong delikado. Kung sasabihin ko, hindi ito aksidente. Halika ba? Sino? Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Naghugas ako ng pinggan sa tabi ng ilog. Nang tumayo ako, nahihilo ako, bigla kong naramdaman na may maliit na bato na tumama sa binti ko, nahulog ako. At nalaglag ako sa tubig. Sino ang pinaghihinalaan mo? Si Yao Simeng, napakasakto. Hindi siya pumunta sa bukid noong araw na iyon at nang tawagin siya ni ate. Dumating siya para tumulong at noong nasa tubig ako, nakita ko talaga na may tirador na lumulutang sa tubig. Mahirap hindi siya paghinalaan. Hindi natin ito palalampasin. Aalagaan kita. Huwag kang mag-alala, wala tayong ebidensya, pero huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin, gagawa ako ng paraan para magiganti. Naku, ete, ang bait mo talaga. Si Jiang Yuman ang nahulog sa tubig. Bakit mo siya iniligtas? Ang taong nalulunod, hahawak sa kahit ano. Kung nahila ka niya, baka ikaw ang mamatay. Hindi ko naisip iyon noong time na iyon. Mabait at mabuting tao si Simeng. Talagang anak ng kapitan ng barangay. Mabait ka, pero hindi naman sila nagpapasalamat. Tingnan mo, ang buong pamilya nila, inisip lang nila yung buntis na asawa, walang nag-alala sa iyo, na sumagip sa tubig. Nagkasakit ka ba? Ginawa ko ang mabuti, hindi ko naman hinihingi ang kapalit. Hindi ko naman gustong makisalamuha sa iyo, ang bida. Gusto ko lang na tahimik na makalipas ang 2 taon. Pero hindi lang ang asawa ko ang iniisip mo, pati ang anak ko ay gustong mong saktan. Kung hindi ako gaganti, akala mo ba pushover ako? Salamat, si Meng. Isang salamat lang. Iniligtas Montag. Ang 2 buhay mo. Tinamaan ng bato ang binti ko. Hindi ako nakatayo at nahulog sa tubig, ang bilis mong dumating. Kung hindi mo alam, baka isipin na ikaw ang may kasalanan. Ano ba ang sinasabi Montag, Ate Yuman? Dumaan lang ako. At narinig ko si ate na sumisigaw na may nahulog sa tubig. Siya lang ang sumagip, baka may nalaman siya. Biro lang yon, pero kung sino man ang may kasalanan. Hindi ito maitatago magpakailanman, malalaman din natin lahat. Jiang Yuman, mabuti kung sinagip ka.
Ganito ka ba magpasalamat sa akin? Hindi ito ang tamang oras para mag-isip ng ganyan. Malapit na magbukas ang pag-enroll sa teacher's exam sa Shinyanzi Elementary School. Dahil sa alaala ng nakaraan, madali ko na lang ito makukuha ngayon. Kapag ako'y naging guro na. Jiang Yuman, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Hanggang kailan? Lahat ay nasa trabaho na, kailangan ko na rin pumunta. Kaya mo bang mag-isa sa bahay? Okay lang ako, magtrabaho ka na at kumita ng points para sa akin. Huwag ka na magluto ngayon, ako na pag-uwi ko. Sige, maaga ka na. Ayon sa kwento sa libro, ang dahilan kung bakit nagtagumpay si Yao Simeng ay dahil pagkatapos niyang mag-reincarnate, tinarget niya agad ang Shinyanzi Elementary School. Ang posisyon ng guro, ang mga guro noon, ay may sweldo ng 15 piso bawat buwan. Mayroon ding bigas at work points. Pagkatapos maging guro, nagmina siya ng maraming mahahalagang halamang gamot sa black market at kumita ng malaki. Nag-ipon siya ng malaking puhunan para sa kanyang future business empire. Nahanap ko na. Isang bida na kayang saktan kahit buntis, bakit? Siya lang ang may lahat ng benepisyo. Pasensya na. Ang posisyon ng guro sa Shinyanzi Elementary School. Ako na ang magiging guro. Kumusta? Kami po ay magpapa-enroll. Sabay kayong mag-enroll. Alam nyo bang isa lang ang posisyon ng guro? Alam namin. Okay lang, anuman ang resulta. Hindi ito makakaapekto sa aming pagkakaibigan. Kahit sabay kami mag-exam. Ako pa rin ang makukuha sa posisyon. Pero pagkatapos may balik ang college entrance exam. Mag-aral si Fang Fvin sa National Defense University. Isang bihirang talento sa research. Kaya ko siya naging kaibigan. Okay, naregister na. Bakit siya rin nagpa-enroll bilang guro? Ginagawa niya lang to para istorbohin ako. Akala ba niya pagiging guro? Ay laro lang? Ang kulit, Simeng. Hindi mo ba sinabi na lahat ay may karapatang sumubok? Sa isip mo, iniisip mo rin bang? Ako ay nanggugulo lang? Siyempre hindi, Tsaiwen. Matalik tayong magkaibigan, naisip ko lang na. Malaki na ang tiyan niya, nagpapakapagod pa rin. Walang responsibilidad sa bata. Alis na tayo. Kasama, magpapalista ako. Ikaf, magpalista. Ikaf, magpalista. Tama. Ale, mukhang malapit ka ng manganak. Baka may mangyari. Hindi kayang panagutan ng paaralan niyon. Ayos lang, ako ang bahala. At sakto namang bakasyon ang panganganak ko. Kasama, gusto ko rin namang umasenso. Pantay-pantay ang pagkakataon, di ba? Sige na. Di ka naman siguradong papasa. Pang na edukado, balita ko nakita nyo. Si Jiang Yuman na nagpalista para sa pagtitser. Magtititsan Gazia, akala Montag PA kahit sino. Pwedeng magtitser, kahit pumasa siya. Pwedeng magturo ng ganito ang tiyan? Hindi ko alam. Balita ko, ikaw at ang bunso ng kapitan. Nagpalista kayo, kayong mga katulad nyo. Ang karapat dapat magtitser. Hindi siya ang una. Zhao, huwag mo namang ganoon. Lahat nagsisikap, may tsansa kahit sino. Pero, hindi talaga siya. Sobrang hinahayaan ng pamilya Fu. Ang manugang na ito. Malaki ang tiyan, gulo pa. Baka mawala pa ang bata sa kagagawan. Sinong bata sinasabi mo? Hihiramin ko ang dila mo. Ano BA? Tigil. Tigilan niyo. Tigil na. Ano sa pagsasalita? Bawal magsalita. Hihiramin ang dila ko. Gusto mo yata ng bala. Anong ginagawa mo? Bakit ka na naman nakikipag-away? Pakialaman mo ang asawa mo. Hindi ako. Ikaf. Nanay, tatay. Alam niyo BA na magtititsa. Si Jiang Yuman? Oo, alam. Alam niyo, hinayan niyo PA? Pag nagtitser siya. Sino ang magluluto? Ako. Ang pangit ng luto mo. Huwag kang mag-alala, Haitang. Kahit pumasa ako, hindi ako pababaya sa pagluluto. Alam ko ang kakayahan mo. Kung hindi ka pumasa, nahihiya ako kahit ikaw hindi. Paano kung pumasa ako?
Kung pumasa ako, kailangan mo akong tawaging ate ng may respeto, gaya sa kuya mo. Kaya mo. Ang ganda ng iniisip mo, paano kung hindi ka pumasa? Kung sakaling hindi ako pumasa, kahit ano ang gusto mong kainin, lulutuin ko para sa iyo. Kahit ikaw ay mag-asawa na sa hinaharap, gagawin ko pa rin ito para sa iyo. Dadalhin ko pa ito para sa iyo. Ano sa tingin mo? Naalala ko, matagal na akong hindi nakakakain ng sweet and sour fish. Gusto mo ba? Bukas lulutuin ko para sa iyo. CJ, Basta hindi maabala ang pagluluto, sige, subukan natin. Wag lang sana hindi ka pumasa at back out. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang sinabi ko. Ang sarap ng bistek ngayon, ang bango. huli na, bukas na lang tayo mag-aral. Matulog ka muna, ako muna ang magbabasa. Noong nakaraan, ako ay isang honor student sa 211 University. Ngunit sa panahong ito, kailangan ko pa rin mag-aral ng ilang kaalaman. Kung makakapasa ako bilang guro sa pagkakataong ito, Yao Siming. Ang babaeng ito ay hindi na gaanong nakakatakot para sa akin. Fu, may nagawa ba akong bagay? Na nakasakit sa iyo, parang hindi mo ako gusto. May asawa ako, hindi ko na pinapansin kung gusto ako ng iba o hindi. Et human, parang hindi mo rin ako gusto. Narinig mo bang mag-apply ako bilang guro, kaya? Ikaw rin ay nag-apply. Ate, alam mo bang hindi ka gaanong gusto ng iba? Nagtataka ako, bawat tao na dumating ngayon. Tinanong mo ba silang lahat? Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng mag-apply? Hindi ba pwedeng mag-apply ang iba? Ako. Hindi ko ibig sabihin yon, sa tingin ko lang. Malapit ka ng manganak, kahit makapasa ka, hindi ka rin makakapagturo. May mag-aalaga sa bahay, hindi mo na kailangang mag-alala. Handa na ang examination room, pasok na kayo. Good luck, hintayin kita sa labas. Magsimula na ang exam. Ying Cheng. Dahan-dahan, gutom ka na ba? Heto. Kailan lalabas ang resulta? Pagkalipas ng 2 araw, kung makakapasa ako, may magsasabi sa akin. Kung walang magsasabi, ibig sabihin hindi ako pumasa. Huwag kang mag-alala, kung hindi ka pumasa, ako ang bahala sa'yo. Ang bait mo, asawa. Tara na. Zimeng, parang. Nap abahala ka kay Jiang Yuman. Wala akong ganong. Paano wala? Kanina, halos sumabog na ang inggit sa mata mo. Parang apoy na halos lumabas. Alam ko na, siguro naiinggit ka sa kanya. Huwag mong sabihin. Ako rin ay naiinggit sa kanya, pinapamper siya ng biyenan niya. Pati na rin ang gwapong asawa niya na sunod-sunuran sa kanya. Oo, kung wala si Jiang Yuman. Lahat ng ito ay akin. Ngayon sa brigada. Ang exam ng mga guro, malalaman na ang resulta. Wala naman akong pag-isa. Marami rin akong hindi nasagot. Okay lang, pareho tayong hindi nakasagot. Siguro naman, sila rin? Kung ako ang tatanungin sa brigada natin, ang may pinakamalaking pag-asa. Ay si Zimeng. Anak siya ng hip ng brigada. Dati, hindi naman siya sumasama sa trabaho. Nasa bahay lang siya nag-aral. Teacher Wu, andito ka na.
Hinihintay na namin kung sino ang pumasa. Nababahala na kami. Habang nagtatalo ang mga guro sa pag-check ng papel. Naantala ng konti kaya nahuli. May mga pinagtatalunan. Hindi namin maintindihan ang sinasabi mo. Sabihin mo na lang kung sino ang pumasa. Anak ba ng hip ng brigada? Zia Zimeng BA? Siyempre, si Semeng. Para makapag-focus siya sa pag-aral. Kami ang gumagawa ng trabaho niya. Oo nga. Nangako siya sa pamilya niya na makakapasa siya. Kung hindi siya pumasa, babalik siya sa dati niyang gawain. Huwag na siyang magtago sa kwarto para tamarin. Nakakainis. Mukhang noong una, pinigilan niya o Simeng. Ang magkapatid na iyaw na manghuli ng baboy damo, kaya nabawasan. Ang parte ng magkapatid. Nagkagulo na ang magkapatid. Sino si Comrade Jiang? Teacher Wu, anong Comrade Jiang? Wala namang comrade Jiang sa aming dormitoryo ng mga educated youth. Meron. Ang et ko ay apelidong Jiang. Sumali rin siya sa exam ng guro. Zia. Teacher Wu. Baka nagkamali ka. Buntes Zia. Paano siya makakapasa? Ingit lang kayo. Anong problema kung buntis siya? Kapag nanganak siya, araw-araw kong dadalhin ang pamangkin ko sa paralan para magpasuso. Hindi naman makakaabala. Sige na, huwag ka nang magsalita. Yung hipag niya, sobrang protektado sa kanya. Kahit kakadating lang niya. Dahil sa atin niya, 2 bises na kayong nag-away. Astig talaga. Mga kasama, nasa akin na ang inyong mga resulta. Para sa patas at makatarungang proseso, ang panel ng exam ay nagkaroon ng mainit na talakayan. Ang nagkamit ng unang pwesto ay Si Comrade Jiang. 1 punto lang ang nabawas. 8, hindi ko alam na ang galing mo pala. Huwag kang makagulo, hayaan mo matapos si Teacher Wu. Lahat kayo ay mahuhusay na kasama. Ang exam na ito. Ay para lang sa trabahong ito. Mahaba pa ang inyong mga landas. Sana patuloy kayong mag-aral. May mga oportunidad pa sa hinaharap. Teacher Wu talaga bang? Si Kuya Imang na. Oo, si Comrade Jiang Yuman. Opisyal na tinanggap na ng aming Shinyanzi Elementary School. Man, hindi ka o inakalang ganito kakagaling. 1 puntos lang ang nabawasan sa exam. Oo nga. Ma, pa, hindi nyo alam. Gaano kahirap mag-aral si Man gabi-gabi? Yung pustahan natin dati, dapat valid pa yun, di ba? Di ba tinawag na kita ng ete dati? Kailan? Bakit hindi ko narinig? Pwede bang ulitin mo para marinig ko? Sinasadya mo talaga. Haitang, tanggapin mo ang pagkatalo. Kami pong Mgafu. Dapat tupad sa salita. Ate. Anong gusto mong kainin? Lutuan kita. Talaga? Gusto ka OMG sweet and sour fish at spare ribs. Stier-fried free delicacies. Tapos seaweed soup. Fu Haitang, hindi ko alam. Ang lakas mo palang kumain. Okay lang, minamahal ako ng kuya mo, kaya mamahalin din kita. Maganda ngayon, sama-sama tayong kakain. Pero man, saan tayo kukuha ng maraming pagkain? Meron, dati pa gusto ni Haitang, di ba? Kaya nag-prepare ako sa commune. Sige, tutulungan kita. Wag na, umupo ka na lang dyan. Haitang, kita mo gaano kabait ang ete mo sa'yo. Alam niya ang mga paborito mong pagkain. Mulan gayon. Ingatan mo ang pagsasalita mo sa kanya. Kailan ba ako naging masama sa kanya? Lagi naman ako ang unang sumasagip sa kanya pag may away. Tino tolerate KO lang dahil sa kuya KO. Bakit ka nandito? Tutulungan kita. Pwede mong hugasan yung spare ribs. Kanina nung buhatin ko yung bag, napansin kong walang laman. Saan kaya niya nakuha ang mga ito? Sige na. CJ, Dati sinabi niyang pag naging teacher siya, 15 pesos ang sahod. Ibibigay sa pamilya, kaya hindi na namin siya pinapagod sa bukid. Ngayong hindi pumasa, ayaw niyang magtrabaho. Para kaming mga kalabaw, pagod na pagod. Itinuring siyang santo, kasalanan ng asawa ng mga fu. Dati pa siya iniligtas ng anak namin. Ano ba ang status niya? Hindi niya ba alam? Bakit pa siya nakikipagkompetensya sa anak ko? Oo nga, kasalanan ni Jiang Yuman. Kung wala lang siya, ang teacher sa Shinyanzi Elementary. Ako sana ang pangalawa. mga kapatid na yaw, bakit kayo nandito? Narinig namin na pumasa si Comrade Jiang bilang guro. Pumunta kami para batiin ka. Kuya, ate, salamat sa inyo. Upo na kayo at kumain tayo. Halika na, halika na. Kaya pala sinisigawan ni Zhao Yun si Jiang Yuman. Makakain din ang pamilya Fu. Naku, ang sasarap ng mga pagkain dito. Kahit sa bagong taon, hindi kami ganito kumain.
Naku! Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa buong buhay ko. Comrade Jiang, ang galing mo talaga magluto. Hindi ako makakapantay sa ate. Marunong pa siyang gumamit ng sewing machine. Nga pala, abala ako sa pag-aaral para sa exam ng guro. Nakalimutan kong magpatahi kay ate. Tungkol sa damit. Ate, hintayin mo lang. Kukunin ko ang tela para sa iyo. Bakit andyan na naman siya? Ang careless ko kanina. Sana hindi ako nahalata. Akala ko ubos na ang bag. Ngayon, bigla na lang may mga bagong gamit. May tinatago siya sa akin. Itong tela. Binili mo rin ba ito sa commune? Ano ba yan? Wala naman ganitong tela sa commune. Binili ko ito sa Beijing. Ano pa ang binili mo? Ano ang gusto mong sabihin? Sinisisi mo ba ako na gumastos ng labis? Ginamit ko ang sarili kong pera para bilhin ang mga ito. At hindi lang naman ako ang gagamit. Hindi ba para sa ating lahat ito? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ek! Naku, ang lambot ng tela. Gawin mo na lang ayon sa usapan natin dati. Para sa tatay ko at kay Jinsheng, isang damit bawat isa. Ang natira para sa anak mo. Nga pala, may isa pa kaming bagay na gustong sabihin. May isa pa kaming bagay. Nga pala, kanina sa trabaho, nakita ko ang kapatid kong babae. Nagtatago siya. Et saka. May nahulog siyang papel. Kami ni ate. Hindi kami marunong magbasa. Tulungan niyo kaming basahin ito. Parang complaint letter ito. Complaint letter? Sino ang I-report? Hindi ba't dahil sa paghihiwalay ng pamilya? Gusto nilang i-report ako at si Zhenjiang. Kahit sino pa ang i-report nila, malalaman din natin. Pagkatapos ng ilang panahon, wala naman ito sa nobela si Yao Ximeng. Ang paggawa ng complaint letter, mukhang dahil sa akin. Dahil sa pakikialam ko, nagbago ang takbo ng kwento. Napilitan si Yao Ximeng. Hanggang sa gumawa siya ng complaint letter. Mukhang gusto na gusto niya talagang maging guro sa paaralan ng Batong Gilingan ha. Nasa isip mo pa rin yung nangyari kanina. Halata namang ako ang target niya. Pasensya na. Siya ang nag-report sa akin. Bakit ikaw ang nagsusori? Dahil sa background ng pamilya ko, baka maapektuhan ka rin. Nagsisisi ka. Pinaghirapan mo yon. Ang hirap haring makapasa. Kung nagsisisi ka talaga, dapat alagaan mo ako, lambingin mo ako, at asikasuhin mo ako. Pinakamahalaga, pera mo, akin lahat. At huwag mo akong pagbawalan gumastos. Iniisip mo pa rin yung kanina? Galit ka. Pasensya na, di ko ibig sabihin yung sinabi ko kanina. Bahala ka sa pera mo, ayoko lang na may tinatago ka sa akin. May tinatago ka sa akin. Kung hindi, paano kita matutulungan kapag may nangyari? Buti nga ako nakakita kung iba pa. Hindi natin alam anong mangyari. Anong itinatago ko? Tulog na, inaantok na ko. Tulog na. Principal Zhang, Teacher Wu, tuloy pa kayo. Bakit nandito ulit si Teacher Wu? Baka hinahanap nila si Jiang. Baka may nakalimutan siyang sabihin. Alam niyo ba ang pamilya ni Fu Jincheng ay isa sa mga masamang uri na ipinadala dito sa probinsya? Agad-agad dinating SI Teacher Wu. Agad-agad dinating SI Teacher Wu. Captain, Teacher Wu, bakit po kayo nandito? Comrade Jiang, mas magandang pag-usapan natin ito sa loob. Tuloy po kayo. Comrade Jiang, naparito kami sa bahay nyo. May ipaalam sa inyo. Teacher Wu, ano po yon? Sa exam, ang score mo ay tunay na number 1. Pero, dahil hindi namin noon isinasaalang-alang, ang iyong background, may nagreklamo sa paaralan. Kaya hindi ka maaring tanggapin. Bilang guro sa paaralan ng Batong Gilingan. Ano? Na-report si Jiang Yuman? May problema sa background. Masamang uri? Noon. Mabibigbitan pa yan ng palatandaan at ipaparada. Ang ganyang tao, paano maaring maging guro? Magtuturo PA? Anong ginagawa nyo diyan? Di na kayo magtatrabaho? Captain, marami sa amin ang nag-exam para maging guro. Tapos ang number 1 ay isang masamang uri. Nag-alala lang kami, anong problema? Ang yabang-yabang mo, nireport ka ngayon. Dapat lang. Comrade Jiang, wala kaming magagawa. Sayang naman at hindi ka namin matanggap. Talagang malaking kawalan ito para sa aming paaralan. Ayon sa aming mga resulta ng pagsusuli, kung hindi namin maaring tanggapin ang numerong 1, kung gayon, ang numerong 2 na lang ang aming kukunin. Sino BA ang numerong 2? Si Zimeng. Ikaf ang numerong 2 nun. Masyadong magaling si Ate Yuman bilang numerong 1.
kaya hindi gaanong may nagpasiklab sa akin bilang numerong 2. Hindi ko inakala na magkakaganito ang mga pangyayari, kaya ang posisyon ng pagtuturo ay mapupunta na lang sa akin. Bilang numerong 2, Tolia. Huwag kang magpakumbaba, ikaw pa ang anak ng aming kapitan. Sa palagay ko, ikaw ang dapat na maging guro. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Ang aking simeng ay nagtamo ng numerong 2 sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Guro U, paumanhin, nais ko sanang itanong. Ayon sa patakaran, anong uri ng tao ang itinuturing na may magandang klasifikasyon? Sa kasalukuyan, syempre, ang mga maralita, maliliit na magsasaka. Karaniwang manggagawa o pamilya ng mga bayani. Ganito pala, kung gayon, maaari akong maging guro. Jiang Yuman. Hindi ka ba nakikinig kanina? Sinabi na ni Guro Wu at ni Principal Zhang na hindi maganda ang iyong klasifikasyon. Hindi ka maaring maging guro. Sino ang nagsabing hindi maganda ang aking klasifikasyon? Paano naging maganda ang iyong klasifikasyon? Sa buong komunidad ng mga kabataang intelektual. Sino ang hindi nakakaalam na ang iyong pamilya ay narito sa probinsya para magbagong buhay? Jiang Yuman, kung magpupumilit ka pa, ikaw lang ang mapapahiya. Ako ang mapapahiya. Bukod sa klasifikasyon ng aking asawa. Ako ay anak ng isang martir, saan ako napahiya? Mas kapuri-puri pa ang aking pagkatao. Kaysa sa inyong lahat na naririto. Si kasamang Jiang ay anak ng isang martir. Tama, kanina sinabi ni Yao Siming na ang pamilya ng kapitan. Na ang pamilya ng mga bayani ay may magandang klasifikasyon. Ang martir ay maaaring ituring na pamilya ng mga bayani, di ba? Yao Siming, tama ba? Ngunit ang pagiging anak ng martir ay hindi lamang sa salita. Oh, Jiang Yuman, hindi ito. Bagay na madaling sabihin, lahat ng bagay, ay nangangailangan ng patunay. Kasamang Jiang, ang pagpapanggap bilang anak ng martir ay maaaring magresulta sa pampublikong pagpupulong at pagsisiyasat. Kailangan mo ng ebidensya. Tama, kasamang Jiang, kung ikaw ay tunay na anak ng martir, walang problema sa iyong klasifikasyon. Maaari pa rin namin kayong gawing guro sa paaralang elementarya ng Xinyanzi. Ngunit kailangan talaga ng sertipiko. Ako ang tunay na bida na muling isinilang. Hindi pwedeng lahat ng kapalaran ay mapunta sa kanya. Masyado siyang swerte. Gusto niyo ng patunay? Maghintay kayo. Hindi ako naniniwala na anak siya ng martir. Tingnan ninyo. Lahat ng kinain at ginamit nila, alin ang hindi pinakamaganda. At si Jiang Yuman naman araw-araw. Ang pagiging spoiled niya, tunay na estilo ng kapitalismo. Kasamang Zhu, pakiusap ingatan ang iyong pananalita. Buntis si Xiao Man, natural lang na alagaan namin siya, hindi ba? Sino bang hindi nagbuntis? Sinong asawa ang katulad niya? Tamad at maarte, gusto pa ng masarap at magandang gamit. Ang asawa ko, binibigyan ko ng masarap at magandang gamit. Ano bang pakialam mo? Ang swerte ni kasamang Jiang sa asawang ganito. AME, paano siya magiging anak ng martir? Ito ang sertipiko ng parangal sa aking ina bilang martir. Talagang anak pala ng martir si kasamang Jiang. Ang kanyang ina na si Tsumi ay nagbuwis ng buhay para protektahan ang kolektibong ari-arian ng pabrika. Isang dakilang revolusyonaryong mandirigma. Principal Zhang, hindi kaya pek ang sertipikong ito. Tingnan mong mabuti, may selyo ng gobyerno dito. Sino ang magkakalakas ng loob na gumawa ng peke? Mukhang hindi pagkakaunawaan lang pala ito. Kasamang Jiang Yuman, maaari ka pa ring maging guro sa Xinyanzi Elementary School. Salamat Principal Zhang, hindi mo kasalanan ito. Kung may sisihin yung nagsulat ng reklamo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng ganitong hindi pagkakaunawaan, okay? Guru Principal Zhang. Lulutas ako sa Lunes para mag-report sa eskwela. Ingat! Ano ba kayo? Hindi pa kayo umalis. Aray. Kasamang Fang, nakita mo ba si Simeng namin? Kanina PA andito si Zimeng. Okay lang, hahanapin ka una lang. Bakit mo dati hindi sinabi sa akin ito? Yung tungkol sa nanay mo. Hindi mo naman tinanong. Bata pa ang orihinal na katauhan ng mamatay si Xumi. Pagkalaki, napangasawa niya si Fu Jingsheng. Abala sa pag-enjoy sa buhay, syempre hindi niya ito sasabihin. Kahit ang larawan at parangal ng kanyang ina ay nasa pinakailalim lang ng kabinet. Ngayon tinatanong kita, may tinatago ka pa ba sa akin? Syempre wala akong tinatago sa iyo, Aray. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, bumaba ka na at magtrabaho para sa puntos. Akala ka unga. Napilitan na si Jiang Yuman sa sulok. Bakit pa siya nakabawi? Nagaf niya si Fu Yingsheng. Ngayon guro na rin siya sa Xinyanzi Elementary School. Bakit nangyari ito sa muling pagkakataon kong mabuhay? Hindi ba mababago ang sariling kapalaran? Hindi pwede. Kailangan kong magpursigis, kailangan kong baguhin ang sariling kapalaran. Naalala ko, noong nakaraang buhay, sa mga araw na ito. May isang binatang pumunta sa bundok para manghuli ng pugo at nakakita ng magandang bagay sa likod ng bundok. Nabili niya ng ilang daang piso. Hindi ba mas maganda ito kaysa maging guro? Hayaan muna natin masaya si Jiang Yuman. Hindi siya magiging masaya ng matagal. Ang kakaiba nito. Ano ba yan? Nilagyan mo ba ng kung ano?
ang kinain namin. Ano nang nangyari? Hindi ba masarap ang pagkain ngayon? Hindi lang masarap, sobrang sarap. Hindi lang masarap. Tuwing napapagod ako sa bukid at parang mamamatay na, inaasam ko ang pag-uwi para kumain. Basta makakain ng luto mo, nawawala ang pagod ko. Tama si Haitang, ganito rin ang pakiramdam ko. Wala akong nilagay, mas marami lang talaga ang niluto ko. Kung masarap ang kinain, natural na mabilis ang paggaling. Dati, mas masasarap pa ang kinain ko kaysa dito. Pero bakit na yon kaulang naramdaman? Ate, tutun ka. Simula nung nag-away kayo ni kuya at gusto niyong maghiwalay, pakiramdam ko, parang ibang tao ka na. Nagbago na ako, hindi ba pwede yon? Hindi lang nagbago, parang diwata ka na ngayon. Parang si Maria Makiling. Ngayon ko lang nalaman na anak ka ng bayani, bigla kong naramdaman, na hindi karapat-dapat si kuya para sa'yo. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Nu. Sige, si Maria Makiling ay maghugas na ng pinggan. Hoy, pahina ka na, ako na ang maghuhugas. Tapos na. Halika, masahehan mo ako ng paa. Hoy, nakita mo ba? Ang mukha niya usimin kanina. Ang saya-saya. Naglakas pa siyang manlait sa akin, pero ngayon, nalabas na rin ang galit ko. Alam mo bang si Yao Simeng ay magtitake ng exam para maniguro kaya ka nag-enroll? Siyempre, wala akong ibang dahilan. Gusto ko lang siyang guluhin. Nung nalaman niyang magpupunta tayo sa probinsya, agad siyang nag-ipon. Taong hindi marunong magluto, biglang naging eksperto sa lahat ng putahe. Nung nalaman niyang magtitake si Yao Simeng ng exam, nag-top 1 siya. Pero ang mas importante, ang tingin niya sa akin. Ibang-iba na, hindi tulad ng dati. Ano ba iyan? Ano pa ang alam mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Fuzhi King, buksan mo ang pinto. Parang boses ni Yao Sanji to. Baka dapat mong puntahan, baka may nangyayaring masama. CJ, Fuji King, isara Montag ang pinto. Ako, ipapakita ko sa inyo ang isang magandang bagay. Ano iyon? Lingzi, Ang laki ng lingshi na to. Sigurado malaki ang presyo nito. kasamang Yao, saan mo nakuha ang lingzi na to? pamilyar ako sa kwento ng Lingzi. Sa libro, si Yao Simeng. Hindi pa nagtagal bilang guro, nakakita siya sa bundok. Nang malaking lingzi, ibinenta sa black market ng ilang daang piso. Nagbigay ito ng puhunan para sa kanyang mga susunod na gawain. Pero ang lingzi na to, bakit nasa kamay ni Yao Zhenjiang? Hindi ako yun. Kanina pagkatapos ng trabaho, nakita ko ang aking kapatid na babae. Nagkukubli-kubli, tiyak na may ginagawang masama. Sinundan ko siya sa likod ng bundok, at bigla, sa bato sa likod ng bundok, may malaking lingshi. At nung pumunta siya para humanap ng baging, kinuhan ko ang lingshi. Naku! Kung malaman ito ni Yao Simeng, baka patayin niya si Yao Zhenjiang. Kasamang Yao, may nakakita ba sa'yo nung pumunta ka rito? Umuwi lang ako, pero takot ang asawa ko sa gulo. Kaya pinapunta ako rito para makipag-usap sa inyo. Sabi ng asawa ko, si Kasamang Jiang, maraming alam. Sundin ko ang payo ninyo, siguradong tama. Ang lingzi ay pag-aari ng lahat, tumubo sa bundok, malaking bagay ito. Hindi pwedeng ganun ang sabihin, ang mga ligaw na manok at kuneho sa bundok. Hindi ba't sinong makahuli ay sa kanya? Ang mga gulay sa bundok, araw-araw may naghukay. Sa tingin ko, ang lingzi. Walang pinagkaiba sa gulay. Ano sa tingin mo? Kapag nalaman ni Yao Simeng na nawala ang lingsi, tiyak na magkakagulo. Sa tingin ko, itago muna natin ang lingsi. Pagdating ng tamang panahon, ibenta natin. Sige, sundin natin ang payo ni Kasamang Jiang. Paghati-hatyan natin ang pera, makakapagpatayo ako ng bagong bahay. At makalilipat na ako mula sa lumang bahay. Pero ang laki ng lingzi na to, baka may makakita. Itatago ko, sigurado walang makakakita. Si? Hintayin niyo ako sandali. Kasamang Yao, umuwi ka na at kalimutan ang lahat ng nangyari ngayon. Gawin mo ang dapat mong gawin, hintayin mo ang tamang panahon. Ibibigay ko sa iyo ang lingsi para ibenta kapag oras na.
Sige, uwi na muna ako. Xiaoman, Kailan ka naging ganito katapang? Ang matapang ay yumayaman, ang duwag ay nagugutom. Matulog na. Ang lingzi kao. Nakita kao na ang lingzi. Bakit nawala bigla nang hanapin ko ang baging? Bakit? Bakit kahit ang langit ay ayaw tumulong sa akin? Tiyak si Jiang Yuman. Tiyak ninakaw ng babaeng iyon ang lingshi ko. Jiang Yuman, hintayin Montag ako. Mag-ingat ka sa commune, huwag masyadong maraming bilhin, tamad ka magbitbit. Alam ko, huwag kang mag-alala. Walong haya. tigilan mo na, alis na tayo. Palagi akong tama ang kutob. Pakiramdam ko na sa bahay ng Fu ang lingshi. Bakit wala? Saan nila itinatago ang malaking lingshi? Tiyak na sa isang sulok ng bahay na ito. Ngayon, yung tamad na asawa pumunta sa komine, di ba? Nakalimutan isara ang pinto. Noon, binigyan sila ng buong baboy ramo. Tiyak maraming karne sa bahay. Dugo, dumudigo AKO. Patayin ang bata. Huwag mong ipatawag ang mga tao. Tianzi. Ang batang ito, pagkatapos gumamit ng kubeta, hindi man lang ako hinintay. Patay na. Ano ang gagawin kao? Gusto ko lang hanapin ang lingshi. Hindi ko sinasadya siyang patayin. Ano ang gagawin ko? Kasalanan ni Jiang Yuman. Siya ang sumira sa lahat ng plano ko. Huwag dapat malaman ng sinuman, kung hindi, tapos na ang buhay ko. Fang Ziting, nakita mo ba ang aking apo na si Chansi? Lola Kay, buong umaga ka nang naghahanap. Hindi mo pa rin ba nakikita ang apo mo? Hindi, saan nagpunta ang batang iyon? Kapag nahuli ko siya, babaliin ko ang kanyang mga binti. Naku, may magnanakaw. Bakit may dugo sa bahay? Ano ang nangyari? May pumasok sa bahay natin. Si Auman, okay ka lang? Okay lang ako, kakauwi ko lang, hindi ko alam kung paano. Naging ganito ang bahay, tiyak ang pumapasok ay. Naghahanap ng isang bagay, ang pinakamalaking suspect. Si Yao, si Meng. Pero bakit may dugo sa bahay? Sino ang ganito katapang? Kahit ang dormitoryo ng mga Ziting ay ninakaw. Xiaoman, may nawawala ba sa bahay? Okay lang kung nawala, basta safe as I man. Yung mga mahalagang gamit sa bahay, nasa space ko lahat. Walang makakakuha na walang nawala sa bahay. Nagulo lang tayo na mag-aayos. Fu Jiking, ano nangyari sa inyo? Hindi mo ba nakikita? Ninakawan tayo. Nina Kavan? Yung Lingzi, hindi nawala? Huwag kang mag-alala, hindi mawawala yun. Mabuti naman. Ang daming nangyari ngayon. Yung anak ni Yang Jiking, nawawala din. Buong umamin na namin hinahanap, wala pa rin. Yung bata, parang gutom na gutom. Pag oras na ng kain, iyak at magwawala. Hanggang ngayon, hindi pa umuwi para kumain. Baka yung bata ang kumuha ng karne natin. Itinago at kinain. Haitang, huwag kang magsalita ng ganyan. Anong ganyan? Tuwing kumakain tayo ng karne, nagugutom yung bata, nakatingin lang sa karne natin. Haitang, hindi naman nawala yung karne sa bahay. At sa paraan ng pagsira ng kandado, hindi yata bata ang gumawa.
Kakaiba yun. Kahit walang nakuha yung magnanakaw, ang dami nating karne, isa man lang hindi kinuha. Tapos ginulo pa ang bahay natin. Ano ba hinahanap? Baka si Yao Simeng ang gumawa nito? Malamang siya nga. Kailangan ba nating isumbong siya? Hinanap niya ang buong bahay natin. Wala naman siyang nakuha. Hindi na siguro siya babalik. Parang wala na lang akong alam. Wala naman tayong nawala. Si, uwi na muna ako. Si Jay. Wala naman. Naku, ano na gagawin natin? Nasaan na ang apo ko? Anong ginagawa mo diyan? Hanapin mo na. Sauji, huwag kang mag-alala. Papahanapin ko na si tatay. Buong production team, hahanapin natin si Chansey. Makakahanap tayo. Isang araw na. Hindi pa rin nakikita siyang Shansi. Si Yao Simeng, bakit biglang naging masigasi? Ay, bumalik na. Nawawala siyang Shansi. Pinahanap ng team leader ang buong team. Huwag mo na kaming hintayin, kumain ka na. Kakain ako ng marami, luto ni Ed. Para may lakas akong hanapin ang bata. Hoy, kumakain ka pa, alis na tayo. Dalhin mo na lang para makakain ka sa daan. Cianci, nasaan ka? Chansey, lumabas ka na. Ipapangako ni mama na hindi kita papaluin. Cianci, nasaan ka? Cianci? Nahanap na. Kung wala, sabay-sabay na lang tayong maghanap sa kabilang parte. Cianci. Ang bata na ito, laging may problema. Haitang, noong bata ka pa. Marami ka rin ginawang kalokohan sa bahay. Lahat tayo ay nasa isang lugar ngayon. Itigil na ang away at tulungan na lang natin ang isa't isa. Siege. Fujiking, hindi PABA nahahanap si Cianci? Hindi pa. Ang liit-liit ni Chansey. Baka sa paligid lang ng bahay, nakatulog saan man. Tama, katulad natin si Chansey. Kakadating lang dito, hindi pa familiar sa lugar. Baka dapat maghanap pa tayo sa paligid. Si. Cianci. Ang bata na ito, ang tagal mong hinanap, dito ka pala natutulog. Kuya, si Cianci, patay na ba Asia? Sabihin mo sa kanila. Nahahanap na si Chansey. Ako na. Cianci, anak ka o. Chansey, Diyos ko, paano na ako mabubuhay? Chansey, sino ang pumatay sa iyo? Papapatay ko siya. Jingcheng, ano ang nangyari? Huwag kang tumingin, wala kang kinalaman dito, pasok ka muna. Parang may nakita ako sa bibig ni Chansey. Bakit may rib sa bibig ni Chansey? Sa amin, kahit karna ay wala, bakit may rib sa bibig ni Chansey? Bakit may rib? Oo nga. Kahit sa inyo, wala kayong rib. Sa amin, ang rib ay iniipon hanggang bagong taon. Bago kainin. Kahapon ko lang ginawa ang hand-grip rib para kay Haitang. Kaming mahihirap kapag kumakain ng rib, pinagsasama pa sa repolyo o labanos para lang sa lasa ng mantika. Sa buong lugar, ang tanging may kayang magprito ng rib. Kayo lang, ang pamilya ni Fu Ziking. Ang rib na ito ay talagang sa amin. Pero hindi ko alam kung bakit. Nasa bibig ni Chansey. May narinig ako na ninakawan ang bahay ni Fu Ziking ngayon. Baka si Cianci. Ang pumasok sa bahay niyo para kumain, araw-araw kayong gumagawa ng iba't ibang putay. Hindi lang si Chansey, pati na rin ang mga tao sa bakuran. Sino ang hindi naglalaway, pero hindi naman kayo dapat, dahil lang sa kinain ni Chansey ang isang piraso ng karne, ay papatayin ninyo ang bata. Yao Simeng, ano ba ang pinagsasabi mo? Ngayong araw ay nasa bukid kaming lahat, si Xiaoman ay pumunta sa komunidad. Nang bumalik kami, ninakaw na ang aming bahay. Mahina si Chansey. Hindi niya kayang buksan ang kandado ng aming bahay. Baka naman, habang nagnanakaw ng pagkain, ay nakita niya ang magnanakaw. Posible dyan. Ngayong araw ay nasa bukid kaming lahat, kahit si third sister na buntis. Ay kasama ni third brother sa bukid, ang hindi pumunta sa bukid. Ay ikaw lang, Jong Yuman. Kaya ikaw ang pinaghihinalaan. Si Yao Simeng, ang daming araw na hindi pumupunta sa bukid. Ngayon, biglang pumunta, may kakaiba talaga.
Totoo na hindi ako pumunta sa bukid, pero tanong ko sa iyo. Kailan ka naman pumunta sa bukid? Medyo late ako pumunta. Dahil naghanda ako ng tsaa para sa tatay ko. Kaya late ako pumunta. Pwedeng patunayan ng tatay ko. Pinauwi ko si Simeng para maghanda ng tsaa para sa akin. Kung patutunayan ng tatay mo, dapat paniwalaan ng lahat. Kung patutunayan ng asawa ko, bakit hindi kayo naniniwala? Sabi mo naghanda ka ng tsaa, sino ang makakapagpatunay? Kung ano ang ginawa mo habang naghahanda ng tsaa. Tama, may hinala ka. Sige, huwag na kayong mag-away. May ipinatawag na. Tapos ko na napapatulan ng batas. Hindi pasok na napapatulan ng batas upang imbestigahan. Malalaman na kung sino ang pumatay. Ang katotohanan ay lumabas. Anong kuponan ng pagpapatupad ng batas ang dapat kong imbitahan? Palagi na lang si Jiang Yuman. Ong may way kay Sister Zhu. Para sa akin, maliit lang ang pagnanakaw ni Chansey. Ang totoo, naghihiganti siya kay Sister Zhao. Jiang Yuman. Kahit na binibiro kita paminsan-minsan, kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Zizianzi, bata pa lang siya. Putang ina mo, ikaw ang pumatay sa apo ko. Ngayon, lalabanan kita. Yao Simeng, talagang pinaparatangan mo. Ang asawa ko, hindi ba? Ano ang mali sa sinabi ko? Kung wala kayong tinatago, bakit hindi nyo hayaan ang mga tao na tingnan ang bahay nyo? Naniniwala ako na makakahanap ng clue ang lahat. Tama si Comrade Yao. Hindi ba kayo papayag na pumasok kami? Tingnan nyo, ayaw niya na. Ano ang ginagawa ninyo? Bakit kayo pumasok sa bahay ko? Hindi ako pumatay, wala akong kinakatakutan. Tingnan ninyo, ito ang anting-anting ng anak ko. Jiang Yuman, ano pa ang masasabi mo, Untag? Wala na akong masasabi, alam na ng lahat. May magnanakaw sa bahay ko ngayon at kung sino ang pumasok. Hintayin na lang natin ang investigasyon ng mga otoridad. Nahanap na ang anting-anting ng anak ko, nagdadahilan ka pa. Ikaw ang pumatay sa apo ko, lalabanan kita. Hindi pa patay si Chansey. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin na natin siya sa mga otoridad ngayon din. Jiang Yuman, ngayong pagkakataon. Paano ka pa makakabawi? Tawagin mo ang ilang tao, hulihin siya. Huwag kayong mag-alala, may paraan ako. Upang malaman ninyo kung sino ang pumatay. Anong paraan? Ibangon natin si Chansey. At siya mismo ang magsasabi kung sino ang pumatay. Ano? Paano yon possible? Hindi ba't patay na si Chansey? Si Yao Man, huwag kang magsinungaling, China Kunang. Hininga ni Chansey, talagang patay na siya. Sister Zhao, kung maniniwala ka sa akin, bigyan mo ako ng pagkakataong bigyan si Chansey ng gamot, sigurado ako na magigising si Chansey at ituturo ang pumatay. Parang sa kwento lang ang pagbuhay sa patay. Halaga pang maganito? Marunong ba ng medisina si Jiang Yuman? Jiang Yuman, mas mabuti pang huwag mo nang patagalin, humingi ka na lang ng tawad kay Sister Zhao at bayaran mo ang buhay ni Chansey. Yao Simeng, bakit ka kinakabahan? Ngayong oras na ito, ang ayaw magising ni Chansey ay ang pumatay lang. Siyempre, gusto kong magising si Chansey. Sige, subukan mo, basta't mabuhay si Chansey. Ako si Zhao yun, maglilingkod ako sa iyo. Bilang pasasalamat sa kabutihan mo. Sister Zhao, bakit ka naniniwala sa kanya? Tumahimik ka. Hindi anak mo ang namatay. Kasamang Jiang, pakiusap. Kung mabubuhay mo si Chansey, luluhod ako sa iyo. Kasamang yang tumayo ka muna. Pero 50% lang ang sansa ko na magising si Chansey. 50% na tsansa na magigising si Chansey ngayon din. Kasamang Jiang, kaya Montag Peng buhayin si Chansey? Sigurado ako na kayo kung buhayin si Chansey. Dahil hindi naman talaga patay si Chansey. Baka shock lang sa paghinga. Para isipin ng pumatay na patay si Chansey, pakiusap. Tulungan niyo po ang apo ko, bilisan niyo. Yung gamot na ginamit dati, sana makatulong. Pampakalma sa puso at tubig ng buhay, baka mabuhay pa siya. Zianzi, Zianzi. Bakit hindi pa nagigising ang apo ko? Gising na. Gising na ang anak ko. Naku, salamat sa Diyos. Buhay talaga si Chansey. Mabuti naman. Inay. Anak, nagising ka rin. Kinabahan ako ng husto. Paano nangyari? Tu? Patay na talaga yang bata kanina.
Salamat sa iyo, Comrade Jiang. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Nagkamali kami sa iyo. Huwag. Tayo na kayo. Nakita ni Obia? Kung ang hipag ko ang pumatay, bakit niya ililigtas si Chansey? Tama. Imposibleng si Comrade Jiang ang salarin. Anak, sabihin mo sa nanay, sino ba talagang gumawa nito sa'yo? Comrade Yao, kanina pa galit na galit. Gustong hulihin ang salarin? Nene, siya. Si Third Aunt Yao, anak ng kapitan, ang may gawa. Zimeng. Ikaw talaga? Paano mo nagawa to? Anak pala ng kapitan ang may gawa. Kaya pala siya laging naninirang kay Yuman. Magnanakaw na nagsisigaw ng magnanakaw. Naku, Third Sister, ang liit-liit PA ni Xianxi. Paano mo nagawang patayin? Alam Montag PA. Kapag kumatay ka, dapat kang mamatay. Third Sister, ono BA2? Chansey, bakit ka nagsisinungaling? Nene, 32. Pagkatapos kong dumumi, nakita kong nakabukas ang pinto ng bahay ni Tita Jiang. Pumasok ako para kumuha ng karne. Nikita KOSI Third Aunt Yao. Nagnana ka. Narinig niya si Lola na tinatawag ako. Tinakpan niya ang bibig ko, tapos nawalan ako ng malay. Ikaw pala ang pumatay sa apo ko. Papatayin kita gayon din. Hoy, bitawan Montag. Wala akong kinalaman. Pumasok lang ako para sa ginseng. Hindi ko alam na papasok tong batang to. Hindi ko sinasadya. Sabihin mo na lang yan sa mga pulis. Sinong nagreklamo? Ako. Ang anak ng kapitan ang pumatay sa anak ko. Zian Ga. Bida sana siya sa kwento, pero ganito ang nangyari. Ang masama, nagbabalik. Kapitan Yao, at kayong lahat. Sumama kayo sa akin sa presinto para magsalaysay. Kasamang Jiang, ako ay nagkamali sa iyo. Walang problema dahil si Yao Simeng ay anak ng hepe, natural lang na paniwalaan ninyo siya. Pero ngayon, nalinawan na ang lahat. Matagal ko nang hindi gusto si Yao Simeng. Hindi ko inakalang ganun siya kasama, pati bata ay hindi pinatawad. O si Xiaoman, ano ba ang ginamit mo? Para buhayin si Xianxi? Yuman, marunong ka rin ba ng medisina? Kasamang Jiang, gusto ko rin malaman. Hindi ito medisina talagang. Ang mga magulang ni Jingsheng ay matanda na. Para sigurado, bumili ako sa Beijing ng mga pampabilis na gamot sa puso, palaging handa para sa kanila. Pampabilis na gamot sa puso, sabi nila mahirap itong makuha. Talagang pinaghirapan kong makuha ito. Mayroon pa akong 11 kung kailangan ninyo. Pwede kayong humingi sa akin. Kasamang Jiang, ang ganda mo at mabait ka. Kaya naman swerte ka es abuhay. Sige, pagod na si Xiaoman. Uwi muna kami para magpahinga. Tara na. Bakit mo sinarado ang pinto? Aminin mo ang ibinigay mo kay Chansey. Ay hindi lang pampabilis na gamot sa puso, di ba? Ang pampabilis na gamot sa puso ay hindi ganoon ka-effective. Ano ba, nagkakalat ka? Xiaoman, hindi ba ako karapat-dapat sa tiwala mo? Kailan mo ba sasabihin sa akin ang sikreto ng iyong sako? Alam mo na. Hintay ko lang na sabihin mo sa akin. Well, ang totoo, ang sikreto ko ay hindi ang sako. Kundi ito. Ano? Anong lugar ito? Maligayang pagdating sa aking lihim na espasyo.